Kabanata 1881. Si Wilbert ay malubhang nasugatan at natatakpan ng mga sugat. Dumudugo ang kanyang ulo kaya napuno ng dugo ang kanyang mukha. Maging ang kanyang buhok ay magulo. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng takot. Bilang isang tao ng Void Sect mula sa Sealed Realm, hindi siya natatakot sa mga tagalupa. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Kahit na ang mga walang katulad na powerhouse ay hindi nakatakas sa kamatayan sa buhay. Kawalang kamatayan. Sino ba talaga ang mabubuhay magpakailanman? Walang sino man ang talagang magagawa. Mabuhay magpakailanman. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Pero napakatigas pa rin ng ulo mo. Gusto kong tingnan kung tatanggi ka pa bang magsalita. Malamig na banta ni Sky. Pagkatapos, itinusok niya ang kanyang mahabang espada. Ang kanyang mahabang espada ay tumusok sa isa sa mga disipulo ng Void Sect na nakaupo sa gilid. Binawi niya ang kanyang espada at tumalsik ang dugo. Haha, malapit na kayong mamatay. Sigaw ng disipulong nasa saksak. Matapos saksakin ni Sky ang alagad, muli itong umatake ng palad sa kanyang noo. Damyugo ang kanyang noo. At bumagsak siya sa lupa. Nawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay. Gumawa si Sky ng napaka-decisive at nakamamatay na pag-atake. Maraming sinaunang martial artist mula sa Earth. Ngunit walang lumabas para pigilan siya. Ang Void Sect ay mula sa Sealed Realm at dumating sa Earth na may masamang intensyon. Ang pagpapakita sa kanila ng awa ay pagbaril sa kanilang sarili sa paa. Pinandilatan ng ibang mga disipulo ng Void Sect si Sky na may dugong mga mata. Kung nakakamatay lang ang mga mata nila, maraming beses nang namatay si Sky. Matapos patayin ni Sky ang isang disipulo ng Void Sect, tumingin siya kay Wilbert ng walang pakialam at malamig na sinabi, "Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka magsasalita, papatayin ako ng ibang tao. Kung patuloy kang tumanggi na magbigay sa akin ng mga sagot, patuloy akong papatay hanggang sa walang matitira." Duguan ang mga mata ni Wilbert, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin, na nagmukhang mabangis at nakakatakot. Alam ni James ang susunod na mangyayari, kaya tumanggi siyang manatili pa sa silid. Tumalikod siya at naglakad palabas. Tumayo siya sa tuktok ng bundok at siniyasat ang paligid ng Mount Bane. Nagmumula sa silid sa likuran niya ang mapanglo na hiyawan at sunod-sunod na umalangaw-ngaw. Alam ni James na pinahihirapan ni Sky ang mga alagad ng Void Sect. Nanatili siya sa labas ng ilang sandali bago muling pumasok sa kwarto. Ang lahat ng mga disipulo ng Void Sect ay patay na sa silid. Si Wilbert lang ang naiwan. Kahit na pinatay ni Sky ang lahat ng mga disipulo ng Void Sect, hindi umimik si Wilbert at nanatiling tikom ang bibig. Sa huli, hindi nagpapigil si Sky at walang awa na pinatay si Wilbert. Matapos bumagsak si Wilbert sa lupa, maraming tao ang bumalik sa kanilang katinuan. Tumayo si Thomas at sinabing, "Anong ginawa mo, Sky? Paano mo napatay silang lahat? Wala ka man lang iniwan. Ngayong patay na silang lahat. Saan natin malalaman kung paano buksan ang selyo?" Sinulyapan ni Sky si Thomas at sinabing, pinagmasdan ng matandang ito ang kaunos lunos na pagkamatay ng kanyang mga disipulo ngunit tumanggi siyang gumalaw. "Kung hindi ko siya pinatay, mag-iiwan ba tayo ng posibleng banta sa atin sa darating?" Desidido si Sky, pinatay niya ang bawat isa sa mga disipulo ng Void Sect. Walang pag-aalinlangan si Sky na pumatay ng iba. Isang martial artist ang nagtanong, "Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi namin alam kung ano ang Sealed Realm at hindi pa kami makakakuha ng karagdagang impormasyon ngayon patay na ang mga miyembro ng Void Sect. Dahil maaari silang pumunta sa Earth, mas makapangyarihang mga tao mula sa Sealed Realm ang tiyak na litaw sa hinaharap. Oo, anong gagawin natin ngayon?" Nagsimulang mag-usap ang lahat. Tumingin si James kay Tyrese at nagtanong, "Tito, ano ang dapat nating gawin ngayon?"
Maraming tao ang nabaling kay Tyrus at naghihintay ng kanyang sagot. May mga nagtanong din ng opinyon ng Blood Race. Ang pinakamalakas na tao na naruroon ay ang dakilang patriarch ng Blood Race at si Tyrus. Mula noong sinaunang panahon, ang mga malalakas na tao ay iginagalang at may karapatang gumawa ng mga desisyon. Sumagot si Kaidan ng Blood Race. Wala akong alam tungkol sa Sealed Realm. Dahil alam ni James ang tungkol sa pag-iral nito. Dapat mas marami siyang alam tungkol dito. Dapat siya ang tinatanong mo. Kabanata 1882. Nang marinig ito ng maraming tao, napatingin kay James. Nagkibit-balikat si James. Ipinahayag na wala rin siyang ideya. Humakbang si Tyrus at sinabing, mula sa aking pagkakaunawa, ang Sealed Realm ay matatagpuan sa Mount Bane. At ang Void Sect ay dumating sa Earth sa pamamagitan ng selyadong gateway. Dapat nating hanapin at bantayan ang selyo na humaharang sa nakatatak na kaharian. Kung ang mga tagalabas ay dumaan sa selyadong gateway sa Earth, papatayin namin sila ng walang awa. Tumayo si James at nagutos. Ma'am, lahat, hanapin ang lugar at hanapin ang lokasyon ng selyo. Naghiwa-hiwalay ang lahat at nagsimulang maghanap sa Bundok Bane. Kahit na ang Mount Bane ay malawak, ang hindi kilalang mga bundok na lumitaw ay pinaghihigpitan at hinarangan. Kakaunti lang ang mga bundok na maaari nilang hanapin. Kaya, magiging madali para sa kanila na mahanap ang selyo. Hindi nagtagal, natukoy ang lokasyon ng selyo. Ito ay matatagpuan sa isang bakanteng lugar sa tuktok ng Mount Bane. Sa gitna ng lugar ay isang altar. Ang altar ay kakaiba at ginawa gamit ang lows. Ang Grand Extremity at 8 Trigram ay nakaukit sa altar. Sa paligid ng Grand Extremity at 8 Trigram, mayroong 4 na mahiwagang inukit na bato. Tumayo si James sa di kalayuan at siniyasat ang inukit. Naalala niya na binanggit ng omniscient deity ang 4 na susi na kailangang ilagay sa 4-sided diagram para mabuksan ang selyo. Ito ba ang selyo? Pagdududa ni James. Lumapit siya at tumayo sa gitna ng altar. Yumuko si James at tumingin sa magulong lupa sa altar. Sinubukan niyang pulutin ang lupa ngunit hindi niya magawa. Nagulat siya. Anong kakaibang lugar? Nagtipon ang lahat sa paligid ng altar at pinagmasdan ang 4-sided diagram na nakaukit sa altar. Nagsimula silang mag-usap ng ilang sandali ngunit hindi nila ito maisip. Maingat ding siniyasat ni James ang altar. Ang lugar ay hindi karaniwan. At ang Empyrean spiritual energy ay sagana. Nararamdaman ni James ang Empyrean spiritual energy na patuloy na umaagos mula sa altar patungo sa kanilang atmosfera at nagkakalat sa lahat ng bahagi ng Earth. Sigurado siyang ang altar ang pinagmumula ng Empyrean spiritual energy ng Earth. Lumapit si James kay Tyrus. Nang makitang sinisiyasat din ni Tyrus ang altar, hindi niya maiwasang magtanong, Tito, may hanap ka ba? Bahagyang umiling si Tyrus at sinabing, wala pa akong nahahawakan. Paano ko ito mauunawaan kung ito ay isang selyo na umiral na mula pa noong unang panahon? Anong ginawa ni Lolo? Kung narito siya, makakahanap siya ng ilang mga pahiwatig. Sumagot si Tyrus. Pumunta si Itay para patayin ang Phoenix. Ano? Natigilan si James. Patayin ang Phoenix. Tahimik na sinabi ni Tyrus. Nahulaan na ng aking ama na ang Void Sect ay nagmula sa Sealed Realm. Sa hinaharap, maaaring marami pang martial artist ang lalabas sa Earth. Ang dugo ng Phoenix ay nagbibigay ng isang immortalidad. Kaya, pinuntahan ito ni Itay para hindi mahulog ang dugo nito sa mga kamay ng mga tagalabas. Hindi ba immortal ang isa pagkarating sa ika-9 na ranggo? Ang pag-abot ba sa ranggo na ito ay hindi nagbibigay ng isang immortalidad? Ngumiti si Tyrus at nagpaliwanag. Ang ika-9 na ranggo na tinatawag na immortality ay isang titulo lamang. Kung ang 9th ranked Grandmasters ay immortal,
Tiyak na may mga tao na umabot sa ranggo sa libo-libong taon ng kasaysayan ni Saul. Gayunpaman, bakit walang mga immortal? Ang mga umabot sa ranggo ay may mas mahabang buhay kaysa sa mga ordinaryong martial artist. Ngunit mayroong mas mataas na limit. Nagpatuloy siya sa pagpatuloy. Ang dugo ng 4 na banal na hayop ay maaaring magbigay ng immortalidad. Ngunit hindi lahat sa kanila. Bukod sa dugo ng spirit turtle, ang dragon, phoenix, at dugo ng kilin ay maaaring magbigay ng isang immortalidad. At malaki ang posibilidad na pinatay ng omniscient deity ang kilin. Sa ngayon, ang phoenix lang ang nabubuhay. Nalaman ni Itay ang tungkol sa kinaroroonan ng nasugatan na phoenix mula sa mausoleum ni King Quavon. Kaya naman nagmadali siyang pumunta sa ibang bansa pagkatapos na magsimula ang mga pagbabago. Lugar sa Mount Bane. Tanong ni James, bakit hindi kayang bigyan ng dugo ng spirit turtle ang isang immortalidad? Isa rin ito sa 4 na banal na hayop. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Tyrus matapos marinig ang tanong. Mula sa aking pag-unawa, ang 4 na banal na hayop ay nagmula sa sealed realm. Ang kanilang dugo ay dapat na banayad. Ngunit ang dugo ng espiritu pagong ay kakaiba. Nag-iwan ng mensahe si King Quavon na ang mga ninuno ng Earth ay umalis sa 4 mga banal na hayop bilang regalo sa kanilang mga inapo. Ginawa nila ito gamit ang mga martial artist ng Earth ay lumakas. Gayunpaman, ang mga tao mula sa sealed realm ay nakialam at naging sanhi ng 4 na banal na hayop na dumaan sa 4 na kalamidad. Natigilan si James. Kabanata 1883. Sa kasamaang palad, hindi sigurado si Tyrus kung ano ang tinatawag na 4 calamities. Ito ang impormasyong iniwan ni Haring Quavon sa kanyang mausoleum. Alam lang ni Tyrus na ang mga ninuno ng tao sa Earth ay umalis sa 4 na banal na hayop. Na tila konektado sa mga salungatan at pagtatalo sa mga ninuno. Gayunpaman, pinakialaman sila ng mga outsiders. Ipinaliwanag ni Tyrus ang mga bagay na alam niya. Hindi pa narinig ni James ang mga bagay na ito noon at nagulat siya. Tama ang omniscient deity. Sa totoo lang, ang Earth na alam nila ay bahagi lamang ng buong mundo. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap ng dalawa, ipinagpatuloy nila ang pag-aaral sa altar at sa 4-sided diagram sa Mount Bane. Ang diagram ay kakaiba. Mula sa malayo, ito ay mukhang nasa hugis ng 4 na banal hayop, ngunit isang bahagi ay nawawala. Beats ng lahat ay nag-iinspeksyon sa altar. Isang mainit na tunog ang nanggagaling dito. Ilang sandali pa, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa altar. Nagulat ang lahat at mabilis na napaatras sa malayo. Nakatayo sila sa malayo at matamang pinagmamasdan ang mga pagbabago sa altar. Ang altar ay bumukas sa liwanag. Pagkatapos, nagsimula itong umikot. Habang gumagalaw ito, isang kawalan ang lumitaw sa kalangitan. Ang kawalan ay parang may naghati sa langit gamit ang isang espada. Habang nabuo ang puwang, nakita ng lahat ang mga bundok, ilog, at mga lupain sa loob ng kawalan. Wow! Biglang nag-flash out ang ilang figure mula sa kawalan. Huminto ang altar. Maraming mga hindi bisitang lumitaw sa Mount Bane. Ang bawat isa ay naglabas ng kanilang mga sandata, na handang harapin ang mga kalaban. Lumitaw ang 5 tao. Nangunguna ang isang charismatic na dalaga na may magandang katangian at maputi ang balat. 180 sentimetro ang taas. Nakasuot siya ng purple na damit at purple na bulaklak na korona at may hawak na mahabang espada. Nakilala ni James ang isa sa mga taong sumusunod sa kanya. Ito ay ang nakatataas na disipulo ng Void Sect, si Kodge. Bukod sa kanya, hindi alam ni James ang iba. Ang babae ay lumibot sa Mount Bane at siniyasat ang mga tao sa harap niya. Nakatayo sa likuran niya. Naging solemn na ang mukha ni Kodge nang makita ang mga tao sa harapan nila. Bumulong siya.
Grand Priestess Juniper. Ang mga martial artist ng Earth na nandito ay nagtataguyod na sila ay sumalakay na. At ang mga disipulo ng ating sekta na ipinadala upang bantayan ang lugar na ito ay napatay na. Ang babaeng naka-purple dress ay ang Grand Priestess ng Void Sect. Ang Grand Priestess ay may mataas na katayuan sa Void Sect. Pangalawa lamang sa sect leader. Ang kanyang pangalan ay Juniper Wasim. May hawak siyang malaking lakas. Wala sa mga nakatatanda ang kapantay niya sa Sealed Realm kung saan siya nagmula. Kahit sa Void Sect, mas mababa lang siya sa sect leader at ilang elder. Tinitigan ng mga martial artist ng Earth ang ilang hindi inaasahang bisita sa Mount Bane. Hinawakan ni James ang Primordial Dragon Blade at Bamulong. Tito, wala silang magandang intensyon. Sinenyasan ni Tyrus si James na huwag mag-ingat. Bumaba si Juniper sa altar at tumingin sa lahat. Malinaw ang kanyang mga mata. At sumili ang malabong ngiti sa kanyang magandang mukha. Mukhang hindi siya nakakapinsala. Ngunit ang dugo ng lahat ay nanlamig nang makita ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay parang isang malamig na kalaliman. At ito ay nakikinig sa kanila. Sumunod si Kodj sa likuran ng Grand Priestess at pinandilatan si James at ang iba pang nasa harapan nila. Malamig na nagtanong, nasaan ang mga disipulo ng ating sekta? Pinatay ko sila. Walang takot sa mga mata ni Sky habang nakatingin sa mga taong sumulpot. Paano kung nanggaling sila sa Sealed Realm? Kahit gaano pa sila kalakas. Kakaunti lang sila. Hindi siya naniniwala na ang iilan sa kanila ay maaaring magdulot ng banta. Ano? Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Kodj. Iyong banal. Mangyaring patayin ang mga makasalanang ito at ipaghiganti ang aming mga alagad. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Juniper. Hindi nagpapakita ng kagalakan o kalungkutan. Mahirap sabihin kung ano ang nasa isip niya. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong sa matikas na paraan. Kabanata 1884. Mukha siyang ethereal habang umiindayog ang damit niya at gamulong ang mahabang buhok. Pinatay mo ang mga alagad ng aming sekta. Napatingin si Juniper sa karamihan. Nagsalita siya ng walang pag-aalinlangan ngunit naglabas ng nangingibabaw na aura. Oo. Ano? Hawak ang kanyang mahabang espada. Nagdilim ang mukha ni Sky nang sumagot siya. Nasa Earth ka ngayon. Hindi ang Sealed Realm. Mas maging mabuting makapangyarihan ka kung maglakas loob kang magdulot ng kaguluhan sa Earth. Pagkatapos magsalita, kumandat ang katawan ni Sky. At mabilis niyang sinugod si Juniper. Nanatiling kalmado si Juniper. Bago pa mapunta ang atake ni Sky. Dahan-daang itinaas ni Juniper ang kanyang kamay at ibinaba ang kanyang manggas. Isang malakas na puwersa ang dumaan at pinasabog si Sky. Boom! Bumagsak ang kanyang katawan sa di kalayuan at bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng alikabok sa kalangitan. Ano? Nagulat ang mga martial artist ng Earth. Maging si James ay may solemn na tingin. Alam niyang si Sky ay isang 9th ranked Grandmaster. Bagaman hindi siya nakalusot sa ranggo sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap at hindi niya maramdaman Empyrean spiritual energy, nagtataglay pa rin siya ng lakas ng 9th ranked Grandmaster. Si Sky ay naglunsad ng isang sunod-sunod na pag-atake ngunit pinasabog ito. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, at siya ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Gusto niyang tumayo. Ngunit ang kanyang buong katawan ay nasa sobrang sakit. At siya ay sumigaw sa sakit. Natahimik ang lahat matapos marinig ang masakit na mga ungol niya. Sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat na ang babaeng nauna sa kanila ay makapangyarihan. Siya ay mas makapangyarihan kaysa kay Wilbert. Pagkatapos ng pagkatalo ni Sky, walang nang ahas na hamanin siya. Maging sina Kaidan at Tyrus ay nanatiling tahimik. Ang iba pang mga martial artist ay hindi naramdaman ang lakas ni Juniper. Ngunit ang dalawa sa kanila ay nakaalaya mula sa dalawang kadena at alam nila ang kanilang lakas.
Siya ay isang supernatural. Alam nilang dalawa na siya ay isang makapangyarihang supernatural mula sa enerhiyang nagmumula sa kanya. Nasaan sila? Malamig na tanong ni Juniper. Bagamat kalmado ang boses niya, parang kulog ang dagandong sa pandinig ng lahat. Maging ang eardrums ni James ay manhid dahil dito. At siya ay natisod paatros. Swoosh! Biglang hinugot ni Juniper ang kanyang mahabang espada. Paatras na napaatras ang lahat. Si Tyrus lang ang humakbang at lumapit kay Juniper. Kahit na alam niyang supernatural si Juniper. Sumagot siya. Napatay nga ang mga disipulo ng Void Sect. Mamatay. Napaawang ang mga labi ni Juniper. At nagbitaw siya ng isang salita. Pagkatapos niyang magsalita ay mabilis siyang kumilos. Agad siyang lumapit kay Tyrus. Nagdilim ang ekspresyon ni Tyrus. At gusto niyang kontrahin ang pag-atake. Ngunit huli na ang lahat. Ang espada ni Juniper ay hindi nagbigay sa kanya ng oras para mag-react. Ang mahabang espada ay tumagos sa kanyang dibdib. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas si Tyrus. Ang katawan ni Tyrus ay pinalipad. At siya ay bumagsak sa lupa. Hindi na makabangon. Tiyuhin. Nagdilim ang ekspresyon ni James. At sumugod siya. Nag-squat siya at tiningnan ang mga sugat ni Tyrus. Ang espada ay tumagos sa kanyang dibdib. Gayunpaman, hindi ito isang nakamamatay na pinsala dahil siya ay may mataas na ranggo. Gayunpaman, ang pag-atake ng palad ni Juniper ay napakalakas, na nagwasak sa lahat ng mga Meridian. Katawan ni Tyrus. Agad na kinuha ni James ang crucifer at ginamo ang mga sugat ni Tyrus. Matapos magpasok ng ilang karayom, naging matatag ang mga sugat ni Tyrus. Kayong mga sinumpaang makasalanan, ang lakas ng loob mong patayin ang mga alagad ng sekta natin. Kabanal-banalan, magmadali at patayin silang lahat. Galit na hinimok ng mga kasamang alagad ng Void Sect. Idinagdag din ni Kodge, ang iyong kabanalan. Ang mga taong ito ang pinakamalakas sa Earth. Kung papatayin natin sila, magiging kontrolado natin ang Earth. Kabanata 1885, sunod-sunod na nagsalita ang mga disipulo ng Void Sect. Hinimok nila ang kanilang Grand Priestess na pinatay si James at ang iba pang martial artist. Wala sa mga martial artist ng Earth ang nang-ahas na magsalita. Dahil kahit si Tyrus ay natalo sa isang galaw. Kung sino man ang lumabas ngayon ay aatakihin. Hinawakan ni Juniper ang kanyang mahabang espada at tumingin sa mga martial artist sa kanyang harapan. Dahil napatay mo ang mga disipulo ng Void Sect, kukunin ko ang iyong buhay. Dahan-daang nagsalita si Juniper. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit nagdadala ng hindi mapag-aalinlanganang resolusyon. Kinailangan niyang patayin ang mga taong ito para ipaghiganti ang mga alagad ng kanyang sekta. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang figure ang kumikislap. Isang tao ang lumitaw sa tuktok ng Mount Bane. Ang tao ay mukhang bata. Tila mga nasa 20s o 30s. Nakasuot siya ng puting damit at may itim at puting buhok. Panginoong Omniscient. Ito ang Omniscient Deity. Nang makita ang taong nagpakita, ang mga martial artist ng Earth ay hinalinhan. Kung sino man ang maaaring makipaglaban sa Grand Priests ng Void Sect. Ito ay ang prinsipe ng Orchid Mountain o ang Omniscient Deity. Sa hitsura ng Omniscient Deity, alam nilang dumating na ang kanilang tagapagligtas. Matapos lumitaw ang Omniscient Deity, ngunit nagsalubong ang mga kilay ni Juniper. Alam niyang malakas ang lalaking nauna sa kanya. Habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay, ang Omniscient Deity ay tumingin kay Juniper at sinabing, mas mabuti ang paglutas ng alitan kaysa hayaan itong lumala. Ilagay natin ito sa likod natin. Ilagay mo ito sa likod natin. Lumapit si Kodge at malamig na sinabi, ilalagay mo ba ito sa likod mo kung papatayin ko ang pamilya mo? Mahinang sabi ni Juniper,
Ang Void Sect ay hindi umaatake sa mga taga-lupa pagkatapos na dumating sa Earth. Gayunpaman, kinuha mo, sahin ang iyong bilang at pinatay ang aming mga alagad. Paano ko hahaharapin ang sekta ko kung hindi ko sila ipaghihiganti? Alam ng Omniscient Deity na kailangan niyang makipaglaban sa Grand Priestess kung gusto niyang wakasan ang bagay na ito. Habang nasa likod pa rin ang isang kamay, gumawa siya ng kilos para hamonin si Juniper gamit ang kanyang kabilang kamay. At sinabing, kung ganoon, sige at umatake ka. Inaasahan ko ang iyong malalim na kakayahan. Ngunuso si Juniper. Swoosh! Siya ay umatake gamit ang kanyang mahabang espada. Ang kanyang tahimik na espada ay nagdulot ng isang tumatagos na boses sa hangin. Gumalaw siya ng napakabilis. Maging si James ay hindi makita ng malinaw ang pinagdaanan ng espada. Sa sandaling iyon, napagtanto ni James ang lakas ng isang supernatural. Kahit na siya ay isang 9th-ranked Grandmaster, wala siyang pagkakataong manalo laban sa isang supernatural. Agad na lumitaw si Juniper sa harap ng Omniscient Deity. Ang Omniscient Deity ay matatag na nakatayo sa kinatatayuan. At isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Na nagpalipad ng Juniper, napaatras si Juniper, at may takot siyang tumingin sa Omniscient Deity. Ikaw ay, puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Hindi siya makapaniwala na magkakaroon ng ganoon kalakas na tao sa Earth. Inilagay muli ng Omniscient Deity ang kanyang mga kamay sa likod niya at mahinahong sinabi. Tatapusin natin ang paggamit nito dito. Huwag mag-atubiling sakupin ang Mount Bane kung gusto mo. Nangangako kaming hindi kami totoontong sa Mount Bane bago mabuksan ang selyo. May pag-aalinlangan si Juniper. Hindi niya matansya ang eksaktong lakas ng Omniscient Deity ngunit natitiyak niyang siya ay walang alinlangan na isang supernatural na may mas malakas na cultivation base kaysa sa kanya. Kung hindi siya masisira ng lakas nito. Sa di kalayuan, kinilig ang mga nanunood sa eksena. Walang inaasahan na matatalo ng Omniscient Deity si Juniper sa isang galaw lang. Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni Juniper, kung ganoon nga, dapat kayong lahat ay umalis sa bundok. Mula ngayon, ang sinumang lumabag sa bundok Bane ay papatayin ng walang awa. Kabanalan, anong sinasabi mo? Kabanata 1886, napakarami na nilang pinatay sa ating mga disipulo. Paano natin ito hahayaan? Ang mga alagad ng Void Sect ay nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Sinaman sila ng tingin ni Juniper. Kaagad, tinakpan ng mga alagad ang kanilang bibig at tumigil sa pagsasalita. Lumingon ang Omniscient Deity at tumingin sa mga martial artist ng Earth. Tapos, nag-utos siya, sige, bumaba tayo ng bundok. Mula ngayon, huwag nang muling tumuntong sa Mount Bane. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Sumunod naman ang lahat. Inalalayan ni James si Tyrus at umalis. Isa pang tao ang tumulong sa sugatang si Sky. Pagkaalis ni James at ng iba pa, nagtanong si Kodge, Holiness, bakit hindi mo sila pinatay at tanggalin ang isang kinabukasan? Pagbabanta, mataimtim na sinabi ni Juniper. Siya ay isang mabigat na kalaban. Kung mag-away kami, baka hindi ko siya kalaban. Kahit na kaya ko siyang patayin gamit ang aking supernatural power. Magkakaroon ako ng matinding pinsala. Hindi na kailangang magmadali. Hahayaan muna natin sila. Dapat kang bumalik muli at ipaalam sa aming sekta ang lakas ng mga martial artist ng Earth. Hilingin sa kanila na gumawa ng paraan upang magpadala ng higit pang mga powerhouse. Kung hindi ko sila kayang sugpuin ng mag-isa. Si Juniper ay natatakot sa Omniscient Deity. Palagi siyang nagtitiwala sa kanyang lakas. Ngunit hindi niya kayang mamatay sa isang labanan laban sa isang martial artist mula sa Earth sa isang mahalagang sandali. Ang mga martial artist ng Earth ay mahina. Kapag nabuksan ang selyo, sila ay magiging mga alipin.
Ang pananatili sa Mount Bain, paghahanap ng 4 na susi, at pagbubukas ng selyo ay mas mahalaga. Si James at ang iba ay mabilis na bumaba sa Mount Bain. Talaga bang madali tayong sumuko? Ang Mount Bain ay bahagi ng Earth, ngunit ito ay inookupahan na ngayon ng isang grupo ng mga outsiders. Hindi ko matatanggap ito, Lord Omniscient. Ano ang dapat naming gawin ngayon? Marami sa kanila ang nag-aatubili pa ring umalis. Sinabi ng Omniscient Deity, huminahon, huwag gagawa ng walang kwentang bagay. Sa halip, gamitin ang oras upang magsanay. Dumagdag ang nasugatang Tyrus. Oo, hindi tayo dapat lumaban hanggang kamatayan sa Void Sect ngayon. Kung hindi, lahat tayo ay papatayin. Kailangan nating pagbutihin ang ating lakas hanggat maaari ngayon. May 10 taon na lang bago mabuksan ang selyo. Kapag dumating ang oras na iyon, ito ay magiging isang tunay na pahayag ng katapusan ng mundo. Bahagyang tumango ang Omniscient Deity. Ma'am, tama siya. Ito lamang ang simula. Kahit na ang Mount Bain ay nakakakuha ng pinakamataas na antas, ang ibang mga bundok ay hindi rin mababa. Magsanay ng mabuti. Kung hindi, ang mga tao ng Earth ay talagang malipol sa palabas. Pagkatapos magsalita ng Omniscient Deity, tumalikod na siya para umalis. Umalis din ang lahat ng walang gana. Umalis si James kasama si Tyrus at nagtungo sa kalapit na rehiyon ng militar ng lungsod. Pagkatapos, sumakay sila sa pribadong eroplano at bumalik sa Southern Plains. Sa eroplano pabalik sa Dragonville, pinag-isipan ni James ang kanyang utak. Tito, napakalakas ba ng mga tao mula sa Sealed Realm? Tumango si Tyrus at mataimtim na sinabi. Ang Sealed Realm ay hindi lang isang lugar. Ito ang kolektibong pangalan ng hindi mabilang na mga dimensyon, na ang bawat isa ay mas malaki kaysa sa Earth. Mula sa pangunawa ni Tyrus, ang Sealed Realm ay isang kolektibong pangalan para sa hindi mabilang na mga sukat. Ang mga lugar na ito ay lahat ay selyado ngunit magsasama sa Earth pagkatapos mabuksan ang selyo. Ang ilan sa mga sukat na ito ay inookupahan ng mga tao. Sa ilang dimensyon, walang tao kundi mabangis na hayop. Mayroon ding iba pang mga anyo ng buhay na nabubuhay sa ilan sa mga sukat na ito. Sa huli, hindi nito binabago ang ating kapalaran. Kapag nabuksan na ang selyo, magiging apocalypse ito para sa mga tao sa Earth. Mataimtim na nagsalita si Tyrus. Napabuntong hininga si James. Inisip niya ang kanyang sarili na malakas at sapat na upang harapin ang anumang krisis. Gayunpaman, napagtanto niya kung gaano siya kaina. Supernatural. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Napagpasyahan ni James na kailangan niyang kumawala sa 3 kadena sa lalong madaling panahon at maging isang supernatural. Kung maaari, gusto niyang maging isang Herculean. Na binanggit ni Tyrus, sa pamamagitan lamang ng pagiging isang Herculean siya ay maaaring humantong sa sangkatauhan sa pamamagitan ng krisis ng pagkalipol. Kabanata 1887. Gaano kahirap maging isang supernatural martial artist? Nabuhay si Tyrus sa loob ng libo-libong taon ngunit nakawala lamang sa pangalawang tanikala ng katawan. Kaya't mahihinuha ang pagiging supernatural ay hindi madaling gawain. Sabi ni Tyrus kay James na ang paglilinang sa nakaraan ay mahirap. Gayunpaman, sinabi niya na malapit na nilang ihatid ang pinakamainam na edad para sa paglilinang. Sa sandaling mabuksan ang selyo, ang Empyrean spiritual energy ng lupa ay mababawi, at ito ay magiging isang mahusay na panahon ng paglilinang. Ang mga mapalad ay maaaring makakuha ng mataas na kalidad na elixir o prutas, na mas mataas sa kanilang lakas na tumaas ng mabilis. Ang isang mahirap na pambihirang tagumpay 1,000 taon na ang nakalilipas ay magiging posible sa kaunting swerte. Sa eroplano, matagal na nakipag-chat si James kay Tyrus. Habang nag-uusap, napadpad sila sa Southern Plains Military Region.
Umalis si Tyrus. Pumunta rin si James sa gitnang lugar ng Dragonville. Isang palasyo ang itatayo sa gitnang lugar. Ang palasyo ang magiging base ng mga operasyon ng bansa para sa sangkatauhan. Isinagawa na ang palasyo. Marami ng construction worker ang papasok sa trabaho. Malapit ang Black Dragon Palace. Agad na dumating si Henry upang bumalik si James sa Black Dragon Palace. James, napaghandaan na ang lahat. Isinasagawa na ang pagtatayo ng palasyo. Ang mga mamamayan ng Dragonville ay inilipat sa kanilang mga inayos na tirahan sa iba pang lungsod sa loob ng Sol. At saka, naglipat kami ng sapat na mga manggagawa mula sa Sol. At ang Black Dragon Palace ay malapit ng Gibeon. Ang rehiyon ng militar ay gigibain at muling itatayo. Ang lahat ay itatayo sa isang pamantayan na makatiis sa araw ng katapusan. Magsisimula ang pag-unlad mula sa Southern Plain City at pagkatapos ay sa nakaraang lungsod ng Dragonville. Nakasettle na si Quincy dito sa malaking halaga ng pondo. Ang pondong inilaan para sa unang yugto ay $5 trilyong. Iniulat ni Henry ang pinakabagong mga update kay James. Sige, marahang tumango si James. Lahat ay nasa tamang landas. 10 taon ay magiging sapat na oras. Ang tanging kinatakutan ni James ay ang Earth ay magbabago sa loob ng 10 taon. May magandang dahilan ang kanyang pag-aalala. Naganap na ang mga pagbabago sa Mount Bain. At lumitaw ang hindi kilalang mga bundok. Bukod dito, natuklasan din ang isang misteryosong estatwa. Anong susunod? James. Tanong ni Henry. Sagot ni James. Ituwid ang Black Dragon Army. Maraming hindi kilalang banta ang lilito sa hinaharap. Bagamat matapang ang mga sundalo ng Black Dragon Army, ordinaryong tao pa rin sila. Sa isang doomsday apocalypse, ang mga ordinaryong tao ay walang magagawa. Nagpasya akong sanayin sila bilang mga martial artist. Nagulat na sabi ni Henry. Ano? Ito ang Black Dragon Army na may milyon-milyong sundalo. Paano tayo magkakaroon ng sapat na mga guro na gag-abay sa milyon-milyong sundalo sa paglilinang? Sumagot si James. Mayroon kaming Mount Thunder Sect. Si Delaney ay nagdala ng maraming disipulo upang tulungan ako. Maaari nating hatiin ang hukbo sa mga grupo ng 1,000 tao. Dapat sapat na ang isang guro bawat grupo. Ngayon, gusto ni James na maghanda para sa pinakamamahal. Ilang sandali pa, tinawagan niya si Delaney. Hindi nagtagal, dumating si Delaney sa Black Dragon Palace. Si Delaney ay kasing ganda ng dati sa isang sky blue na damit at kristal na hikaw. Nasa kamay niya ang kanyang espada. Siya ay nakasisilaw na parang isang dalisay at inosenteng diyosa na bumaba sa lupa. Naabot na ni Delaney ang tuktok ng skyward stairway sa 9th Stairs Peak at naglabas ng napakalaking enerhiya. James! Pumasok siya sa loob at tinawag si James sa matamis at kaaya-ayang boses. Umupo. Itinuro ni James ang sofa. Umupo si Delaney at nagtanong. Hiniling mo sa akin na tulungan ka. Ngunit matagal na rin mula noong dinala ko ang mga disipulo ng aking sekta sa Southern Plains. Sa sandaling ito, wala kang inayos para sa amin. Nga pala, ano ang nangyari sa paglalakbay mo sa Mount Bain? Alam ni Delaney ang tungkol sa hindi pangkaraniwang bagay na nangyayari sa Mount Bain. Kabanata 1888, gayunpaman, hindi niya alam ang mga detalye. Ang kababalaghan sa Mount Bain ay nagdulot ng takot kay Saul. Sa makabagong teknolohiya, madaling malaman ng lahat ang tungkol sa nakasisilaw na sinag ng liwanag mula sa Mount Bain. Nagpadala ng bansa ng mga tropa upang magbantay sa labas ng bundok. Dahil bawal pumasok ang mga tagalabas, walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari. Ilang dosenang makapangyarihang martial artist lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Sa harap ng tanong ni Delaney, hindi itinago ni James ang katotohanan at sinabi sa kanya ang tungkol sa insidente sa Mount Bain.
Same time na nagtanong si Delaney. Talaga bang napakalakas ng Void Sect? Pati si Tyrus ay natalo sa isang galaw. Tumango si James at sinabing, bagaman hindi ko alam ang lakas ng Grand Priestess ng Void Sect. Alam ko ang lakas ng aking tiyuhin na kaalaya na siya sa 2 tanikala at isang mabigat na martial artist. Mula sa laban, ipinapalagay ko na ang cultivation base ng Grand Priestess ay isang supernatural. Sa Earth, 2 tao lang ang naging supernatural martial artist. Ang isa ay ang aking lolo, ang prinsipe ng Orchid Mountain, at ang isa ay ang omniscient deity ng Jade Sect. Nag-aalalang paliwanag ni James. Gayun din, mula sa nalaman ko, ang Sealed Realm ay isang multidimensional space, at ang Void Sect ay nagmula sa isa sa kanila. Kapag nabuksan ang selyo, ang mga sukat na ito ay magsasama sa lupa, at ito ay talagang magiging pahayag ng katapusan ng mundo. Sinabi sa kanya ni James ang tungkol sa hinulaang hinaharap. Ngayon, may 10 taon pa bago ito mangyari. Ibinahagi ni James ang kanyang plano kay Delaney. Nais niyang sanayin ang Black Dragon Army sa isang hindi magaganap na hukbo. Ma'am, walang problema. Iwan mo sa akin. Hindi nagdadalawang isip si Delaney at tumango bilang pagsang-ayon. Nangako siya, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang sanayin ang Black Dragon Army at magsusumikap na ang milyon-milyong sundalo ay maabot ang ika-5 ranggo sa loob ng 10 taon. Gumaan ang loob ni James sa salita ng pagtiyak ni Delaney. Maya-maya pa ay umalis na si Delaney. Sumandal si James sa sofa at nagpahinga. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Thea. Honey, anong nangyari sa Mount Bane? Ang buong bansa, hindi, ang buong mundo, ay tinatalakay ito nitong mga nakaraang araw. May hukbong nagbabantay sa Mount Bane. At hindi masusuri ng mga tagalabas ang sitwasyon. Si Thea ay nag-aalaga sa kanilang anak sa Kensington. Ang kakaibang kababalaghan sa Mount Bane ay naging viral sa buong mundo at natural, nahulog sa kanyang mga tainga. Ipinaliwanag ni James kay Thea ang pangyayari sa Mount Bane. Nang marinig ito ni Thea ay natakot. Hindi niya inaasahan na ang mga hindi kilalang bundok ay lumitaw na sa Mount Bane. Honey, mag-ingat ka. Nag-aalala si Thea na may mangyari kay James. Nakangiting sagot ni James. It'll be alright. Medyo payapa na ang mundo ngayon. Mayroon pa tayong 10 taon na natitira bago sumapit sa atin ang apocalypse ng Doomsday. Sige, hindi na kita dapat itago pa. Alam ni Thea na madidistract si James kapag nag-usap sila ng matagal. Kaya ibinaba niya ang telepono. Tulala namang nakaupo si James. Ang kanyang pangunahing pag-aalala ay upang gamitin ang kanyang lakas. Nanatili siya sa Southern Plains ng ilang sandali. Pinaplano na ng Southern Plains City ang layout ng konstruksyon. Sa kasalukuyan, mayroon silang 100,000 tao na nagtatrabaho sa buong Southern Plains City. Ang mga gusali ay giniba upang muling itayo. Pansamantala ring umalis si James sa Southern Plains City at naninirahan sa Dragonville. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Tyrus. Bumalik na si tatay. Sinabi sa kanya ni Tyrus na si Langston, na naglakbay sa ibang bansa, ay bumalik. Sinabi ni Tyrus, pinatay ni Itay ang Phoenix ayon sa mga pahiwatig na iniwan ni Haring Quavon. Bumalik na siya sa Southern Plains na may dugo ng Phoenix at hiniling sa iyo na magtungo sa Mount Thunder Pass. Kabanata 1889. Bumalik na si Langston. Kasunod ng mga pahiwatig na iniwan ni Haring Quavon. Nagtungo siya sa ibang bansa. Pinatay ang Phoenix. At nakuha ang dugo at diwa nito. Natuwa si James matapos marinig ang balita. Ang dugong Phoenix ay nagbigay ng isang immortalidad. Si Langston at Tyrus ay parehong nabuhay ng libo-libong taon sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo ng Phoenix na iniwan ni Haring Quavon sa mausoleum.
Sinundan ni James si Tyrus sa Southern Plains, Mount Thunder Pass. Ang Mount Thunder Pass ay isang masukal na kagubatan. Binalak ni James na kontrolin din ang Mount Thunder Pass. Balak niyang magtayo ng isang sekta doon pagkatapos makumplito ang mga konstruksyon ng Dragonville. Nais niyang mag-recruit ng mga disipulo mula sa mga potensyal na tao sa Earth upang maghanda upang harapin ang nalalapit na apocalypse. Sinundan ni James si Tyrus sa underground na palasyo sa ilalim ng Mount Thunder Pass. Ang aking kapatid na babae ay medyo matino palabas at tila nabawi ang ilan sa kanyang mga alaala. Nagdedemand siya na makilala ka. Pagkatapos namin dito sa pagkakataong ito, aalisin namin ang lugar na ito at pupunta kami sa Lothian para mag-develop. Seryoso ka? Bahaging natuwa si James. Ma'am, fair na, dadalhin kita doon. Sa pamumuno ni Tyrus, pinuntahan ni James si Zandra. Ngayon, naka-plain suit si Zandra at umupo sa upuan. Bahagyang namutla ang maganda niyang mukha. Hindi niya napigil ang tumayo nang makita niyang pumasok si James kasama si Tyrus. Napuno ng hindi maipaliwanag na kagalakan ang kanyang masilaw na mukha. Noong kasama niya si Nicholas. Matino siya. May mga alaala siya sa kanilang panahon at alam niyang nagsilang siya ng isang bata. Gayunpaman, dinala niya ang kanyang kapatid na si Tyrus. Ilang sandali lamang matapos maipanganak ang kanyang anak. Napakabihirang para sa kanya na bumalik sa kanyang katinuan nitong nakaraang taon. Ang anak ko, tumingin siya kay James na may masamang tingin. Napatingin din si James kay Zandra at hindi napigil ang tumawag. Mom! Hindi pa niya nakita ang kanyang ina noong bata pa siya at matagal na niyang gustong makilala ito. Mag-usap kayong dalawa. Lalabas muna ako. Tumalikod na si Tyrus at umalis. Pagkaalis niya ay napaluhod si James. Napatingin siya sa maputlang mukha ni Zandra. At parang barado ang ilong. Muntik na siyang maiyak. Bumangon ka, anak ko. Mabilis na bumangon si Zandra para alalayan si James at pinaupo siya. 1/3. Nanay. Ibinuka ni James ang kanyang bibig at sinabing may pagkabalisa. Nagdusa ka sa lahat ng mga taon na ito. Bahagyang umiling si Zandra at sinabing, "It's my destiny. Nakasanayan ko na. Naisip mo na bang hanapin si Dad?" Tanong ni James. Marahang umiling si Zandra. Tanghali. Nakatakas siya sa lugar na ito. At napalitan ng dugo ng Phoenix ang kanyang sentido. Nagdusa siya ng energy deviation at nasugatan. Niligtas siya ni Nicholas ng nagkataon. At ipinanganak si James. Sa halip na pagmamahal higit. Nagpapasalamat siya kay Nicholas. Hayaan mong suriin ko ang iyong kalagayan. Sinimulang suriin ni James ang kalagayan ni Zandra. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, alam ni James na naging matatag na ang kalagayan ni Zandra. Gayunpaman, hindi pa siya tuluyang gumaling. Nasira pa rin ang utak niya. At magpapalit siya ng katinuan at pagkabaliw. Ang kanyang isip ay nasa isang magulong estado. Magiging mahirap na tretuhin siya ng buo. Matagal na nagkwentuhan ang dalawa sa kwarto. Kumatok. 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 May mga katok mula sa labas ng pinto. "Come in," sagot ni Zandra. Itinulak ang pinto, at nakangiting pumasok si Tyrus. "Nagka-chat ba kayong dalawa?" "Ma'am," tumango si James. Tumayo si Zandra. "Tyrus, salamat sa pag-aalaga kay James all these years. Kung hindi dahil sa pag-aalaga mo sa kanya, matagal na siyang namatay sa larangan ng digmaan sa Southern Plains. Pamilya tayo, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin." Ikanaway ni Tyrus ang kanyang kamay at tumingin kay James. Sinabing, "Gusto mong makita ni Itay?" "Sige." Tumingin si James kay Zandra at sinabing, "Ma, pupuntahan ko muna si Lolo. Ipagpatuloy mo." Pagkatapos, umalis si James kasama si Tyrus para salubungin si Langston. Sa mesa sa kwarto ni Langston,
May bukol ng karne na kasing laki ng basketball na kumikinang sa pulang-pulang liwanag. Medyo kakaiba ang hitsura nito ngunit nag-radiated ng malakas na enerhiya. Tinitigan ni Langston ang bukol. Ito ay ang Phoenix Essence. Habang tinitignan niya ito, mas may kakaiba siyang naramdaman. Tila may masamang epekto sa loob ng Phoenix Essence. Sa pagkakataong iyon ay bumukas ang pinto ng kwarto niya. Pumasok sina James at Tyrese. Ama, Lolo, sabay na bati ng dalawa sa kanya. Bumalik sa katinuan si Langston. Itinuro ang mga upuan sa tabi niya. At sinabing, maupo ka, gawin mong komportable ang iyong sarili. Kinuha ni Langston ang kanyang tsaa sa mesa. Humigop. At sinabing, narinig ko na ang tungkol sa insidente sa Mount Bain. Kahit na ang isang kasunduan ay naabot. Ang sitwasyon ay hindi maganda ang hitsura ngayon. Hindi niya inaasahan na magpapadala ng void sect ng supernatural. Dahil maaari silang magpadala ng isa. Tiyak na maaari silang magpadala ng higit pa. Ito ay masamang balita para sa mga tao sa Earth. Hindi rin niya inaasahan ang isang rebulto na lumitaw sa Mount Bain. Hindi niya alam ang itsura ng rebulto dahil kababalik lang niya. Nagplano siyang magtungo sa Mount Bain para tingnan ang rebulto. Naunawaan din ni James ang kalubhaan ng usapin. Gayunpaman, nanatiling tahimik si James. Malamang ay may mahalagang sasabihin si Langston mula nang hinihingi siya nito. Itinuro ni Langston ang pulang bukol sa mesa at sinabing, iyan ang Phoenix Essence. Ma'am, tumango si James. Pagkapasok niya sa silid. Naramdaman niya ang malakas na enerhiya ng Dragon Essence. Pero, may problema. Kumunat ang noo ni Langston. Tanong ni James, ano ang problema? Nag-isip sandali si Langston at sumagot. Baka may kinalaman ito sa mga alitan ng ating ninuno. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Jarnes. Hindi rin ito naiintindihan ni Langston ng detalyado. May kaalaman lang siya sa mga bagay na naiwan ni King Quavon sa mausoleum. Ang apat na banal na hayop ay iniwan sa sangkatauhan ng mga ninuno ng lupa para sila ay bumangon. Gayunpaman, ginulo sila ng mga outsiders. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Langston, nag-iwan ng mensahe si Haring Quavon tungkol sa apat na kalamidad. Ang bawat hayop ay nagdudulot ng isang kapahamakan. Hindi ko pa ito naiintindihan dati. Ngunit nagkaroon ako ng isang ligaw na hula kamakailan. Pakisabi sa akin ang tungkol dito. Lolo, ipinaliwanag ni Langston. Ang dugo ng apat na banal na hayop ay hindi maaaring gumawa ng walang kamatayan. Maaari lamang nitong payagan ang isa na mabuhay ng mas matagal. Kinuha ko ang dugo ng Phoenix libo-libong taon na ang nakalilipas. Ngunit ang mga organo ng aking katawan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagtanda. Tungkol sa apat na kalamidad. Kung tama ang aking mga haka-haka, apat na tao na may supreme spiritual roots ang isilang sa Earth. Gayunpaman, ang gayong mga tao ay magiging demonyo. Kumunat ang noo ni James at nagtanong, ano ang supreme spiritual roots? Ipinaliwanag ni Langston. Ang lakas ng spiritual root ng isang tao ay nakasalalay sa kakayahan ng isang tao na sumipsip ng Empyrean spiritual energy. Ang mga taong may supreme spiritual roots ay may malakas na kakayahan na makaramdam ng Empyrean spiritual energy at napakatugma dito. Ang mga ganitong uri ng mga tao ay may talento sa paglilinang at mabilis na pag-unlad. Sa mensaheng iniwan ni King Quavon, ang bawat kalamidad ay may nakatakdang mga tao na lutisin ito. Na ibig sabihin, ang bawat isa sa mga taong ito na magiging demonyo ay isang taong nakatakdang lutisin ang kalamidad. Nakinig ng mabuti si James. Nagpatuloy si Langston. Ang aking anak na babae, si Zandra, ay may supreme spiritual root at mabilis niyang matututunan ng anumang martial art technique.
Pinaghihinalaan ko na ang dugo ng 4 na banal na hayop ay pinakialaman upang magdulot ng mga problema para sa mga may supreme spiritual root. Ayaw ng mga tagalabas na bumangon ang mga tao sa earth. Kung hindi ako nagkakamali, si Thea ay mayroon ding supreme spiritual root. Nang marinig ito ni James ay natigilan siya. Ito ay hindi kapani-paniwala. Si Thea ay may supreme spiritual root. Ang kanyang ina ay mayroon ding supreme spiritual root. Sinabi ni Langston kay James ang tungkol sa supreme spiritual root, ang sinumang nagtataglay ng supreme spiritual root ay magiging matingkad. Kilalang mga individual na ipinanganak upang magtiyaga sa harap ng kalamidad. Gayunpaman, ano ang kalamidad? Batay sa mga iniisip ni Langston, ang kapahamakan ay dudulot ng pag-activate ng selyo. Ito ang magiging nakikita sa kuna na haharapin ng sangkatauhan. Gayunpaman, upang harapin ang banta, ang mga ninuno ng sangkatauhan ay gumawa ng isang countermeasure. Pahihintulutan nila ang sangkatauhan na makuha ang dugo ng 4 na banal na hayop para magkaroon sila ng pambihirang haba ng buhay, na magbibigay daan sa kanila na mabilis na lumabas upang harapin ang nagbabantang banta. Gayunpaman, nang makita ang mga plano ng mga ninuno ng sangkatauhan, pinakialaman ng kaaway ang 4 na banal na hayop. Ito ang hypothesis ko batay sa mensaheng naiwan sa mausoleum ni King Quavon. Oras lang ang makakapag-verify sa pagiging totoo nito. Hindi matiyak ni Langston kung totoo ang kanyang mga haka-haka. Gayunpaman, naniniwala ako na ito ay hindi masyadong malayo sa katotohanan. Nakinig ng mabuti si James. Nang marinig ang mga salita ni Langston, ang kanyang puso ay hindi mapalagay. Pagkatapos, itinuro ni Langston ang Phoenix Essence sa mesa at sinabing, ito ay isang kumpletong Phoenix Essence. Ngayon na wala na akong gamit para dito. Ibibigay ko sa iyo. Palakihin ang iyong cultivation base hanggat maaari sa pinakamaraming oras na magagamit mo. Ako, nagulat si James. Nakuha lang ni Langston ang Phoenix Essence pagkatapos ng matinding pagsusumikap. Oo, para sa iyo ito. Ngunit, alalahanin na ang mga item sa 4 na banal na hayop. Ang ubod ng espiritu ng pagong at ang dugo ng Phoenix at Dragon ay maaaring makapagdulot sa iyo ng energy deviation. Anumang pagnanais na lumalabas sa iyong isipan ay lalakas kaagad. Siyempre, ang mga ordinaryong tao ay mahina sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Gayunpaman, ikaw na nagtataglay ng supreme spiritual root ay makakaranas ng energy deviation ng walang pag-aalinlangan. Nang marinig ito ni James ay nawala sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, naiintindihan ko na ang Malevolent King mula sa 1 milenyo ay nakaranas din ng energy deviation. Nagtataglay din ba siya ng supreme spiritual root? Bahagyang umiling si Langston at sinabing, hindi ko rin alam. Ang alam ko lang ay isa siyang distinguished figure. 30 taong gulang pa lamang siya nang marating niya ang rurok ng kanyang buhay. Tanging isang henyo na tulad niya ang may lumikha ng Ataraxia at ng demonic sword art. Alright, enough dilly-dallying already. Kunin ang Phoenix Essence at umalis. Magdala rin ng dugo ng Phoenix sa iyo. Sa lalong madaling panahon, aalis ako sa lugar na ito at tumungo sa Lothian upang alagaan ang isang bagong henerasyon ng mga talento na may dugong Phoenix. Pagkatapos, pumunta si Tyrus upang kunin ang dugo ng Phoenix sa tabi ni James na sumunod sa mga utos ni Langston. Matapos makuha ang dugo ng Phoenix, umalis siya sa Mount Thunder Pass ng Southern Plains kasama ang Phoenix Essence. Sa kanyang pagbabalik, hindi niya maiwasang mapaisip sa mga sinabi ni Langston. Ang 4 na kalamidad, Quavon sa mausoleum. Ang 4 na banal na hayop ay iniwan sa sangkatauhan ng mga ninuno ng lupa para sila ay bumangon. Gayunpaman, ginulo sila ng mga outsiders. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Langston, nag-iwan ng mensahe si Haring Quavon tungkol sa 4 na kalamidad.
Ang bawat hayop ay magdudulot ng isang kapahamakan. Hindi ko pa ito naiintindihan dati. Ngunit nagkaroon ako ng isang ligaw na hula kamakailan. Pakisabi sa akin ang tungkol dito. Lolo, ipinaliwanag ni Lanston. Ang dugo ng 4 na banal na hayop ay hindi maaaring gumawa ng isang immortal. Maaari lamang nitong payagan ang isa na mabuhay ng mas matagal. Kinuha ko ang dugo ng phoenix libo-libong taon na ang nakalilipas. Ngunit ang mga organo ng aking katawan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagtanda. Sa palagay ko ang dugo ng phoenix ay maaari lamang pahabain ang buhay ng isang tao ng halos 1,000 taon. Tungkol sa 4 na kalamidad. Kung tama ang aking mga haka-haka, 4 na tao na may supreme spiritual roots ang isisilang sa Earth. Gayunpaman, ang gayong mga tao ay magiging demonyo. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, ano ang supreme spiritual roots? Ipinaliwanag ni Langston. Ang lakas ng spiritual root ng isang tao ay nakasalalay sa kakayahan ng isang tao na sumipsip ng Empyrean spiritual energy. Ang mga taong may supreme spiritual roots ay may malakas na kakayahan na makaramdam ng Empyrean spiritual energy at napakatugma dito. Ang mga ganitong uri ng mga tao ay may talento sa paglilinang at mabilis na uunlad. Sa mensaheng iniwan ni King Quavon, ang bawat kalamidad ay may nakatakdang tao na lutisin ito. Na ibig sabihin, ang bawat isa sa mga taong ito na magiging demonyo ay isang taong nakatadhana upang malutas ang kalamidad. Nakikinig ng mabuti si James. Nagpatuloy si Lanston. Ang aking anak na babae, si Zandra, ay may supreme spiritual root at mabilis niyang matututunan ng anumang martial art technique. Pinaghihinalaan ko na ang dugo ng 4 na banal na hayop ay pinakialaman upang magdulot ng mga problema para sa mga may supreme spiritual root. Ayaw ng mga outsiders na bumangon ang mga tao sa Earth. Kung hindi ako nagkakamali, may supreme spiritual root din si Thea. Nang marinig ito ni James ay natigilan siya. Ito ay hindi kapani-paniwala. Si Thea ay may supreme spiritual root. Ang kanyang ina ay mayroon ding supreme spiritual root. Sinabi ni Langston kay James ang tungkol sa supreme spiritual root, ang sinumang nagtataglay ng supreme spiritual root ay magiging matingkad. Kilalang mga individual na ipinanganak upang magtiyaga sa harap ng kalamidad. Gayunpaman, ano ang kalamidad? Batay sa mga iniisip ni Langston, ang kapahamakan ay dudulot ng pag-activate ng selyo. Ito ang magiging pinakamalaking sakuna na haharapin ng sangkatauhan. Gayunpaman, upang harapin ang banta, ang mga ninuno ng sangkatauhan ay gumawa ng isang countermeasure. Pahihintulutan nila ang sangkatauhan na makuha ang dugo ng 4 na banal na hayop upang magkaroon sila ng pambihirang haba ng buhay. Na magbibigay daan sa kanila na mabilis na lumabas upang harapin ang nagbabantang banta. Gayunpaman, nang makita ang mga plano ng mga ninuno ng sangkatauhan, pinakialaman ng kaaway ang 4 na banal na hayop. Ito ang hypothesis ko batay sa mensaheng naiwan sa mausoleum ni King Quavon. Oras lang ang makakapag-verify sa pagiging totoo nito. Hindi matiyak ni Langston kung totoo ang kanyang mga haka-haka. Gayunpaman, naniniwala ako na ito ay hindi masyadong malayo sa katotohanan. Nakinig ng mabuti si James. Nang marinig ang mga salita ni Langston, ang kanyang puso ay hindi mapalagay. Pagkatapos, itinuro ni Langston ang Phoenix Essence sa mesa at sinabing, ito ay isang kumpletong Phoenix Essence. Ngayong wala na akong gamit. Ibibigay ko na sa iyo. Palakihin ang iyong cultivation base hanggat maaari sa pinakamaikling oras na magagamit mo. Ako. Nagulat si James. Nakuha lang ni Langston ang Phoenix Essence pagkatapos ng matinding pagsusumikap. Oo, para sa iyo ito. Ngunit, alalahanin na ang mga item sa 4 na banal na hayop. Ang ubod ng espiritu ng pagong at ang dugo ng Phoenix at Dragon ay maaaring makapagdulot sa iyo ng energy deviation.
Anumang pagnanais na lumalabas sa iyong isipan ay lalakas kaagad. Siyempre, ang mga ordinaryong tao ay mahina sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Gayunpaman, ikaw na nagtataglay ng Supreme Spiritual Root ay makakaranas ng energy deviation ng walang pag-aalinlangan. Nang marinig ito ni James ay nawala sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, naiintindihan ko na ang Malevolent King mula sa isang milenyo ay nakaranas din ng energy deviation. Nagtataglay din ba siya ng Supreme Spiritual Root? Bahagyang umiling si Langston at sinabing, hindi ko rin alam. Ang alam ko lang ay isa siyang distinguished figure. 30 taong gulang pa lamang siya nang marating niya ang rurok ng kanyang buhay. Tanging isang henyo na tulad niya ang may kakayahang lumikha ng Ataraxia at ng demonic sword art. Alright, enough dilly-dalaying already. Kunin ang Phoenix Essence at umalis. Magdala rin ng dugo ng Phoenix sa iyo. Sa lalong madaling panahon, aalis ako sa lugar na ito at tumungo sa Lothian upang alagaan ang isang bagong henerasyon ng mga talento na may dugong Phoenix. Pagkatapos, pumunta si Tyrus upang kunin ang dugo ng Phoenix sa tabi ni James na sumunod sa mga utos ni Langston. Matapos makuha ang dugo ng Phoenix, umalis siya sa Mount Thunder Pass ng Southern Plains kasama ang Phoenix Essence. Sa kanyang pagbabalik, hindi niya maiwasang mapaisip sa mga sinabi ni Langston. Ang 4 na kalamidad. Ang tinutukoy ba niya ay 4 na individual o marahil ang 4 na banal na hayop? Nawala sa pagmumuni-muni si James. Kung tama ang haka-haka ni Langston, ang 4 na kalamidad ay tumutukoy sa 4 na banal na hayop at hindi sa 4 na individual. Kung tutuusin, kung ang mga bagay sa 4 na banal na hayop ay makapagbibigay sa mga nagtataglay ng Supreme Spiritual Root na makaranas ng energy deviation, ito ay magiging isang sakuna para sa lahat ng sangkatauhan. Isang mabilis na mag-aaral. Maliwanag at katangi-tangi. Bulong ni James. Agad na pumasok sa isip ko si Delaney Cabral. Sa kanyang pag-unawa, si Delaney ay isang napakatalino na bata mula pa noong siya ay bata pa. Matapos makuha ang Dragon Essence at ang dugo ng dragon, nagawa niyang maabot ang rurok ng 9th stair sa loob ng 3 taon. Nagtatag pa siya ng hindi magaganap na kasanayan sa martial art ng kanyang sariling geostigma. Agad niyang tinawagan si Delaney. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa kanyang tirahan. Sa nakalipas na ilang araw, inaayos ni Delaney ang Black Dragon Army. James. Pumasok si Delaney, na nakasuot ng uniforme ng militar. Nagpakita siya ng charismatic aura. Eto, maupo ka na. Inayos ni James ang sarili at tinuro ang sofa sa tabi niya. Umupo si Delaney at tumingin kay James. Nagtatanong, may problema ba? Delaney, naranasan mo na ba ang Empyrean Spiritual Energy? Tanong ni James. Sa kanya ni Langston na ang mga nagtataglay ng Supreme Spiritual Root ay mas madaling makaramdam ng presensya ng Empyrean Spiritual Energy kaysa sa mga ordinaryong tao. Ha! Hindi ko kaya, sabi ni Delaney. Nagulat siya sa tanong ni James sa kanya. Hindi mo kaya? Natigilan si James. Hindi maaaring iyon. Si Delaney ay isang maliwanag at napakatalino na nagtataglay ng napakalaking potensyal sa martial arts. Hindi ba siya nagtataglay ng Supreme Spiritual Root? Naubos mo na ba ang Dragon Essence? Tanong ni James. Napailing si Delaney. Kaunti lang ang available na Dragon Essence. Walang paraan na mahawakan ko ito. Dugo lang ng dragon ang kinain ko. May naranasan ka bang kakaiba pagkatapos mong kainin ang dugo ng dragon? Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Delaney habang tumatango at sinabing, talaga, meron ako. Minsan, magkakaroon ako ng marahas na ugali. Kung minsan, magkakaroon ako ng mas malakas kaysa sa karaniwan na pagiging possessive at pagnanais na makakuha ng kapangyarihan.
Pagkasabi niya noon ay napatingin siya kay James. Nang makitang nakatingin si James sa mata niya, dali-dali itong nag-iwas ng tingin at namula. Yun lang. Natigilan si James. Kahit sino ay magkakaroon ng mga pagnanasa sa pagkonsumo ng dugo ng dragon. Bahagyang tumango si Delaney at sinabing, "Oo, paano ito? Sumama ka sa akin sa Mount Thunder Pass. At tuturuan kita kung paano makaramdam ng Empyrean spiritual energy." Sabi ni James. Naalala niya na naramdaman lang ni Thea ang presensya ng Empyrean spiritual energy pagkatapos niyang bigyan siya ng kanilang patnubay. Batay sa kanyang espekulasyon, kahit na ang mga nagtataglay ng Supreme Spiritual Root ay mangangailangan ng kanilang pagtuturo at patnubay. Kung walang tamang gabay, hindi nila mararamdaman ang presensya ng Empyrean spiritual energy sa kanilang sarili. Sigurado, tumango si Delaney. Pagkatapos, tumungo si James sa Mount Thunder Pass kasama si Delaney. Pinlano niyang pumasok sa isang closed-door meditation doon ng ilang oras upang makuha ang kapangyarihan ng Phoenix Essence sa pagtatangkang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa tuktok ng Mount Thunder Pass, naka-lotus position si James habang si Delaney naman ay nakaupo sa tapat niya. Ang kanyang kulot na itim na buhok ay umaagos sa hangin, at ang kanyang karisma ay nagsilbi lamang upang bigyang diin ang kanyang hindi nagkakamali na kagandahan. Ipinaliwanag ni James ng detalyado kung paano niya nakuha ang pananaw sa lunar at terra art kay Delaney. Ibinahagi pa niya sa kanya ang paraan ng paghinga na naitala sa loob ng lunar and terra art. Nakinig ng mabuti si Delaney. Hindi niya maiwasang purihin si James. "Ang galing mo talaga, James. Paano mo nagawang magkaroon ng pananaw sa ganoong malalim na paraan ng paglilinaw?" Hindi ito kapani-paniwala. Napangiti ng mapait si James at sinabing, "Nambobola mo ako. Natutunan ko ang mga bagay na ito mula sa ibang lugar. Siya nga pala, subukan mong gawin ito sa paraang sinabi ko sa iyo." "Sige," sabi ni Delaney. Di nagtagal, naramdaman niya ang presensya ng Empyrean spiritual energy at nagsimulang gumamit ng paraan ng paghinga na itinuro ni James para sumipsip ng enerhiya. Samantala, umupo si James sa gilid at pinagmasdan ang Phoenix Essence. Sa loob lang ng kalahating oras, napansin niyang nagsimula ng bumalot sa katawan ni Delaney ang mahinang liwanag. Naramdaman din niya ang malakas na Empyrean spiritual energy sa kanyang paligid. Natigilan siya. Nabigo si Callan kahit anong pilit niya. Si Delaney, sa kabilang banda, ay nakakuha ng pananaw sa kakanyahan ng lunar at terra art sa napakaikling panahon. Ngayon, nagsimula na siyang sumipsip ng Empyrean spiritual energy. Siya ay talagang isang henyo. Hindi maiwasan ni James na mamangha. Kabanata 1893, si Delaney ay isang mabilis na nag-aaral. Sa maikling panahon, nakuha niya ang insight sa lunar at terra art ng asensya at naabsorb pa niya ang Empyrean spiritual energy. Kaya, iniwan siya ni James sa sarili niyang mga aparato at pumasok sa isang closed-door meditation. Ngayon, naayos na ang lahat sa Dragonville. At walang kakaibang nangyayari sa loob ng Mount Bane. Bago siya pumasok sa closed-door meditation, tinawagan niya si Thea, na nanatili sa Kensington. "Thea, binigyan ako ni Lolo ng Phoenix Essence. Kaya, pinaplano kong pumasok sa isang closed-door meditation para sa ilang oras. Kung may emergency, pumunta ka agad sa Mount Thunder Pass ng Southern Plains." Sinabi sa kanya ni James ang kanyang lokasyon. Ang boses ni Thea ay nanggaling sa telepono. "Don't worry, maayos ang lahat dito. Aalagaan kong mabuti ang anak natin." "Sige, ibaba ko na ang telepono." Binaba ni James ang telepono. Pagkatapos, inilabas niya ang Phoenix Essence. Mayroong dalawang paraan upang makumplito ang Phoenix Essence. Isa, maaari niyang piliin na ubusin ito kaagad. 2, kaya niyang i-absorb.
Pinili ni James ang huli. Ang Phoenix Essence ay lumundag sa kanyang mga palad habang iniunat niya ang kanyang braso. At pinaganya niya ang Lunar at Terra. Sa sandaling iyon, ang Phoenix Essence ay nagpalabas ng pulang kinang. Ang pulang glow ay pumasok sa katawan ni James at napalitan ng puro enerhiya. Pagkatapos, dinalisay at hinigup ni James ang enerhiya, na ginawang pinakadalisay na true energy na nakita niya. Ngayon, mayroong dalawang anyo ng true energy sa loob ng kanyang katawan, lunar energy at terra energy. Kilala rin sila bilang sky energy at ground energy ayon sa pagkakabanggit. O kung hindi man ay kilala bilang true heavenly energy at true demonic energy. Dahil ang Phoenix Essence ay nagtataglay ng nakakatakot na enerhiya, ang true energy ni James ay naboost kaagad. Pagkatapos, sinimulan niyang i-absorb ng husto ang kapangyarihan ng Phoenix Essence. Di nagtagal, lumipas ang 1 buwan, kahit na huminto si Delaney sa paglilinaw. Hindi siya umalis, sa halip ay nanatili at pinanood ang pagtatanim ni James. Sa nakalipas na buwan, unti-unting lumaki ang aura ni James. Matapos masipsap ang enerhiya ng Phoenix Essence sa loob ng 1 buwan, ang kanyang true energy ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Mayroong 3 kadena sa ika-9 na ranggo na bawat isa ay pumipigil sa dugo, laman, at buto, sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng tiyak na lakas madarama ng isang tao ang kanilang presensya. Sa kasalukuyan, naramdaman ni James ang presensya ng kadena na pumipigil sa kanyang mga ugat sa dugo. Tumigil siya sa pag-absorb ng Phoenix Essence. Bagamat gumugol siya ng 1 buwan sa pag-absorb ng Phoenix Essence, naabsorb lang niya ang 1% nito. Sa pagsilip sa kanyang katawan, kitang-kita niya ang isang walang hugis na kadena na pumipigil sa kanyang mga ugat sa dugo. Ito ba ang kadena? Bulong ni James. Nang makitang tumigil si James, lumapit si Delaney sa kanya at nagtanong, "Kumusta ang iyong cultivation, James?" Inayos ni James ang sarili at tumingin kay Delaney sa harap niya. Tumango, "I guess it went well. Nararamdaman ko na ang presensya ng unang kadena sa loob ng aking katawan." "Oh," naiintriga, tinanong niya, "ano ang hitsura ng kadena?" Hindi mailarawan ni James ang kadena sa mga salita. Pinag-isipan niya ito at sinabing, "Bagaman ang aking mga ugat ng dugo ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, sila ay pinipigilan ng tanikala. Dahil dito, hindi ko magagamit ang buong lakas ko. Sa sandaling makawala ako sa gapos, isang malakas na enerhiya ang lalabas mula sa aking dugo." Dahil kinain na ni James ang dugo ng dragon, hindi niya alam kung sa kanya nga ba ang kapangyarihan sa loob ng mga ugat ng dugo nito o sa dragon. Ang mga kadena ay isang mahiwagang pag-iral. Kabanata 1894. Ang mga tanikala ay katulad ng sa mga hibla ng DNA na pumipigil sa kanyang mga selula ng dugo. Ito ay isang maipaliwanag na pakiramdam na hindi kayang ilarawan ng wika ng tao. "Nga pala, kumusta ang cultivation mo?" tanong ni James. Sabi ni Delaney, "Okay lang, I guess." Matapos makuha ang Empyrean spiritual energy, ang aking katawan ay nagsimulang sumailalim sa mga pagbabago. Gayunpaman, ang aking true energy ay nanatiling stagnant. Sa tingin ko kailangan ko ng oras bago maabot ang ika-9 na ranggo. Sinabi ni James. Ang espiritual na enerhiya ay sagana na ngayon sa lahat ng dako. Maaari kang makakita ng kanilang mutated na berry habang naglalakad sa malinis na kagubatan. Ang Mount Thunder Pass ay isang lugar. Maglakad sa malapit, at baka makakita ka ng mga ganyang berry kung ikaw ay mapalad. Sa lalong madaling panahon, gagawa ka ng isang pambihirang tagumpay sa ika-9 na ranggo. Pero, 1 buwan na ako dito. Gusto kong bumalik sa rehiyon ng militar para tingnan ang sitwasyon. Tumango si James. Sigurado,
Hindi nagtagal si Delaney at nagmamadaling umalis. Samantala, ipinagpatuloy ni James ang paglilinaw. Ngayon, nararamdaman na niya ang tanikalan ng dugo. Nangangahulugan ito na naabot niya ang isang tiyak na antas kung saan maaari siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos, nakatalyze niya ang True Lunar at Terra Energy, na mabilis na pumasok sa kanyang katawan. Habang bumubulwak ang malakas na True Energy sa kanyang katawan, nagsimulang umikot ang kanyang dugo. Pagkatapos, sa ilalim ng pagkawasak ng True Energy, ang hindi nakikitang mga tanikala sa loob ng kanyang dugo ay nagsimulang maglaho. Basag, basag, habang nagwawala ang mga kadena. Lalong lumakas ang aura ni James. Nararamdaman niya ang isang nakakatakot na kapangyarihan na bumubulusok mula sa loob ng kanyang dugo na maihahambing sa kanyang True Lunar at Terra Energy. Ay ito na ba ang lakas ko pagkatapos makawala sa unang tanikala? Nang maramdaman ang nakakatakot na kapangyarihang bumubulusok sa kanyang katawan, naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Kaagad, ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay nakatalyze. At isang pulang kinang ang sumilay mula sa kanyang palad. Sinuntok niya ang hangin gamit ang kanyang mga kamao. At ang malakas na enerhiya ay naputol sa hangin at tumama sa bulubundukin sa dikalayuan. Dumagundong. Ang mga bundok ay gumuho sa kawalan. Anong kapangyarihan? Hindi napigilan ni James na mapasigaw. Ang gayong mapangwasak na kapangyarihan mula lamang sa kapangyarihan ng kanyang dugo lamang. Ano kaya ang mangyayari kung pagsamahin niya ito sa kanyang True Energy? Kung nakuha niya ang ganoong lakas sa pamamagitan lamang ng paglaya mula sa unang kadena? Gaano kaya kakilakilabot kung makakawala siya sa pangalawa at pangatlong kadena at tumawid sa supernatural? Huminga siya ng malalim, nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Nagmamadali niyang ginawang catalyze si Ataraxia para pakalmihin ang sarili. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagsipsip ng Phoenix Essence. Sa kasalukuyan, naabsorb lang niya ang 1% ng kapangyarihan ng Phoenix Essence. Ang pagsipsip sa kabuuan ng Phoenix Essence ay tiyak na magpapahintulot sa kanya na makawala sa 2 pang tanikala at magiging tumawid sa supernatural. Matapos ay activate ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Ang bilis ng kanyang pagsipsip ay tumaas muli. Sa pagkakataong ito, parehong tumaas ang kanyang True Energy at ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay pumupunta sa kanyang katawan at nagpapalusog sa kanyang mga buto at kalamnan. Ang kanyang katawan ay dumaranas ng matinding pagbabago. At the same time, 1-month-old na ang baby niya sa Kensington. Dahil ang mga Callahan ay isang maimpluwensyang pamilya sa Kensington at maging ang kabuuan ng Saul. Kumuha si Thea ng isang maternity nurse para alagaan ang kanyang anak. Noong una, gusto ni Thea na alagaan ang kanyang anak ng mag-isa. Gayunpaman, pagkatapos malaman na isang sakuna ang naghihintay sa sangkatauhan sa darating, gusto niyang tulungan si James. Sa foyer ng villa ng mga Callahan, "Tatay, Inay, iiwan ko si Winnie sa pangangalaga mo." Matamang tiningnan ni Thea ang sanggol. Dahil ayaw niyang bawian ng ina ang kanyang anak, nag-atubili siyang umalis. Gayunpaman, gusto niyang tulungan si James. Hinawakan ni Gladys si Winnie at nakangiting sinabing, "Go on, Thea. Ipauwi sa amin ang lahat." Kabanata 1895. Ang Mount Stratmark ay isang kilalang bulubunduki na matatagpuan sa malayo sa North Pole, na ang taluktok ay natatakpan ng nyebe sa buong taon. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim na damit ay nakaluhod sa lupa na tila naghihintay ng pagdating ng isang taong tanggapin. Whoosh! Sa sandaling iyon, nasira ang espasyo, isang siwang ang lumitaw sa langit, at isang lalaki ang lumabas sa siwang at lumutang sa gitna ng hangin. Isa siyang gwapong lalaki na nakasuot ng puting roba,
At ang aura na ipinalabas niya ay kahanga-hanga na ang mga bundok na nababalutan ng nyebe ay gumuho sa mga durog na bato. Kasabay nito, ang snow ay natunaw at naging isang cascading waterfall. Pagbati, kabanalan, sabay-sabay na bati ng mga lalaki. Bumaba ang lalaki mula sa langit at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Nakasuot ng composed expression sa kanyang mukha. Tumingin siya sa grupo ng mga lalaki at medyo nagtanong. Kumusta ang sitwasyon sa Earth? Kabanal-banalan. Nananatiling stable ang sitwasyon sa ngayon. Ang selyo ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagluwag. Bukod pa rito, ang mga magsasaka mula sa iba pang mga sealed realms ay lumitaw sa Earth at nasakop ang Mount Bane. Ang lokasyon ng selyo, samantala, isang hindi kilalang estatwa ang itinayo sa Mount Bane. Batay sa aming haka-haka, ito ay dapat na ninuno ng mga taga-lupa. Nagsalita ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Dumating kami sa tamang oras. Ang lalaking hinarap ng grupo ng mga lalaki habang ang kanyang kabanalan ay ngumiti. Siya ay nagmula sa isang sealed realm na tinatawag na Overworld. At siya ay isang Grand Priest ng isang maimpluwensyang sekta sa Overworld. Ayon sa sinaunang teksto ng kanyang angkan, ang selyo sa Earth ay malapit ng i-activate. Kapag nangyari ito, ang bawat sealed realm ay magsasama sa Earth. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga pagkakataon ang magpapakita sa kanilang sarili. Upang sakupin ang kontrol ng Earth. Ang kanyang sekta ay nagpahirap na ipadala siya dito. Bago siya, ang sekta ay nagpapadala ng marami dito ng maaga. Dahil dito, ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay narito ng ilang dekada. Nagtitipon ng katalinuhan habang nananatiling nakatago. Dahil mas mahina ang kanilang cultivation base, mas madaling ipadala sila ng sekta dito. Kamusta ang sitwasyon dito? Mayroon bang makapangyarihang mga figures sa Earth? Sino ang mga sumikop sa bundok Bane? Tanong ng Grand Priest. Kabanalan. Ang mga taga-lupa ay mahihina at karaniwan. Kahit na may humigit kumulang 8 bilyon sa kanila. Mayroon lamang ilang daang libong martial artists doon. Bukod dito, karamihan sa kanila ay mahina at hindi gaanong mahalaga. Sa aking pag-unawa, mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga makapangyarihang figure out doon. Ang isa sa kanila ay ang omniscient deity, na napapabalitang nabuhay ng 2,000 taon. Dapat siya ay nasa supernatural stage man lang. Katulad nito, ang isang lalaking nagngangalang Langston Lafleur, na kilala rin bilang prinsipe ng Orchid Mountain, ay tumawid din sa supernatural na yugto. May 2 na nakalaya sa kanilang mga tanikala at humigit kumulang 10 ang tumawid sa ika-9 na ranggo. Hindi lang iyon, mayroon ding humigit kumulang 30 tao na nakarating sa peak 9th stair. Isinalaysay ng lalaki ang sitwasyon sa Earth sa Grand Priest. Tungkol sa Mount Bane, isang sekta na tinatawag na Void Sect ang lumitaw ng walang saan at sinakop ang bundok. Bagamat hindi ko alam kung saang sealed realm sila nagmula. Malamang na sila ay nanggaling sa isang greater realm base sa kung paano sila lumitaw sa lokasyon ng selyo. Nagtataglay sila ng mahusay na kaalaman tungkol sa selyo marahil ang kanilang sekta ay mayroon ding selyo na pinagsama sa isa sa Earth. Ang Void Sect ay may isang Grand Priestess na walang magagawa ang mga taga-lupa. Inaakala namin na maaari rin siyang nasa supernatural stage. Nang marinig ito, sumili ang ngiti sa mukha ng Grand Priest. Kahit na ang pinakamalakas sa kanilang lahat ay nasa supernatural stage. Napakahina. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kabanal-banalan. Tanong ng isang lalaki. Ang dakilang pari ay nag-isip sandali habang sinasabing, dinala ko rito ang 5 kulay na banal na bato sa pagkakataong ito upang patibayin ang selyo. Pipigilan nito ang mga mula sa ibang kaharian na maglakbay dito sa pamamagitan ng selyo. Una, lipulin natin ang Void Sect sa Mount Bane at sakupin ang bundok para sa ating sarili. Pagkatapos,
Palalakasan natin ang selyo habang sabay na hinahanap ang apat na susi. Kapag lumitaw ang isang angkop na sandali, i-activate namin ang selyo. Pansamantala, sasakupan ko ang Earth para paghandaan ang mga inaasahang gawain ng aking sekta rito. Naiintindihan? Sige, tumayo ka at magsalita. Saka lang tumayo ang mga lalaki. Samantala, umalis ang Grand Priest sa Mount Stratmark at nagtungo sa Sol kasama ang kanyang entourage. Sa sandaling iyon, umalis si Thea sa Kensington at nagsimulang maglakbay patungong Dragonville sa Southern Plains. Sabay abot ng litrato sa isang gwapong lalaki na nakasuot ng puting suit. Iyong kabanalan. Ang lalaki sa larawan ay nagngangalang James Caden. Siya ay isang kilalang tao sa Earth na tumawid sa ika-9 na ranggo. Samantala, ang kanyang lolo ay si Langston Lafleur, ang prinsipe ng Orchid Mountain. Samantalang ang kanyang asawa ay isang henyo sa pangalang Thea Callahan. Kahit na, nagsimula lang siyang magtanim ng ilang taon na ang nakalilipas. Naabot na niya ang rurok ng 9th stair at isang hakbang na lang mula sa pag-abot sa ika-9 na ranggo. Paliwanag ng isang lalaking nakaitim na damit. Ang lalaking nakasuot ng puting suit ay ang Grand Priest ng isang maimpluwensyang sekta sa Overworld. Siya ngayon ay papunta sa direksyon ng Mount Bane. Nang marinig ito, hindi niya maiwasang mapabulalas. Nakuha niya ang ganoong lakas sa loob lamang ng ilang maikling taon. Ang Grand Priest ay isang henyo mismo. Kahit na may masaganang hitsura sa kanyang sekta, gumugol pa rin siya ng ilang dekada upang maabot ang rurok ng ika-9 na hagdan. Paanong hindi siya malilito nang marinig ang isang tao sa Earth, isang lugar na pinagkaaitan ng espiritual na enerhiya, ay nakarating ng ganito sa loob lamang ng ilang maikling taon. Sa katunayan, ito ay isang himala. Ilang taon lang ang nakalipas. Ang mga martial artists sa Earth ay mas mahina at hindi gaanong mahalaga kaysa sa kasalukuyan. Wala man lang silang 8th rank martial artist. Gayunpaman, sa pagpatay sa espiritong pagong at dragon, ang kanilang kapangyarihan ay tumaas ng husto. Hahaha, nang marinig ito, tumawa ang Grand Priest. Ang apat na banal na hayop ay iniwan ng makasalanang ninuno ng mga taga-lupa. Bagamat hindi niya gustong lumabas bilang isang mahusay na puwersa, sa katunayan ito ay isang bitag. Ang mga taga-lupa ay hindi nababangon. Sako na lang ang naghihintay sa kanila. Pagkatapos ay isinantabi ng dakilang pari ang mga kaisipang iyon. Ang apat na banal na hayop ay itinanam ng demonic energy. Isang bagay na nagdudulot ng malaking sakuna sa sangkatauhan. Nagpatuloy ang dakilang pari sa kanyang paglalakbay patungo sa bundok Bane. Kasabay nito, dumating si Thea sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Nakasuot ng itim na damit habang hawak ang malevolent sword sa kanyang kamay. Nakatingin siya sa bulubundukin sa di kalayuan. Nararamdaman niya ang nakakatakot na enerhiya na nagmumula sa tuktok ng bundok. Nanatili siya sa kinatatayuan niya habang umiihip ang hangin. Pagkatapos na kolektahin ang sarili, gumawa siya ng isang hakbang pasulong. Kaagad, lumitaw siya ng 100 metro ang layo. Ilang hakbang pa lang, narating na niya ang paanan ng bundok. Hindi nagtagal, nakarating siya sa tuktok ng Mount Thunder Pass. Sa sandaling dumating siya, nakita niya si James. Nasa kalagitnaan ng pagpino ng Phoenix Essence habang nakaupo sa isang lotus position sa lupa. Hindi napigilan ang pananabik sa kanya. Sinugod niya ito at sumigaw. Darling! Nakalaya na si James sa unang kadena. Habang siya ay nasa kalagitnaan ng pag-absorb ng kapangyarihan ng Phoenix Essence. Isang boses ang dumating mula sa likuran at naputol ang kanyang paglilinang. Nang mabaling ang kanyang ulo at makita si Thea na may hawak na malevolent sword sa kanyang kamay. Agad itong tumayo. Pagkatapos, lumapit ito sa kanya at tuwang-tuwang hinawakan ang mga kamay nito. Anong dinala mo dito, Thea? Kabanata 1897.
Hindi inaasahan ni James na nandito si Thea sa Mount Thunder Pass. Nasaan si Winnie? Sinong nag-aalaga sa kanya ngayon? Paliwanag ni Thea, isang iniwan siya sa pangangalaga ng aking ina. Nag-alala ako sa iyo at ayokong harapin mo ito ng mag-isa. Pumunta ako dito para tulungan ka. Nang marinig ito, kinailangan ni James na pinigilan ang kanyang mga luha. Itinuring niya ang kanyang sarili na pinakamaswerteng lalaki sa mundo na napangasawa ni Thea. Nga pala, paano napunta ang cultivation? Tanong ni Thea, ito ay naging maayos. Sa palagay ko, bahagyang tumango si James at sinabing, nakalaya na ako sa unang kadena at papunta na ako ngayon para putulin ang pangalawa. Batay sa aking kasalukuyang bilis. Kailangan ko ng 3 buwan para magawa iyon. Magaling iyan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magtanim sa Mount Thunder Pass. Pagkalipas ng 5 araw, dumating si Delaney. Nang makita si Thea, natigilan siya habang lumapit sa kanila. Sinabing, James, Thea, huminto ang dalawa na nasa kalagitnaan ng pagsipsip ng lakas ng Phoenix Essence. Sinulyapan ni Thea ang napakagandang Delaney habang tumingin kay James. Si James naman ay ngumiti lang. Lumapit si Delaney sa kanila at sinabing, James, nakipag-ugnayan na ako sa mga gawain ng rehiyon ng militar. Ma'am, tumango si James. Nga pala, may malaking nangyari sa labas. Anong nangyari? Tanong ni James. Nitong mga nakaraang araw, naging abala siya sa paglilinaw. Isa pa, namatay ang phone niya. Kaya naman, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni Delaney, isang matinding labanan ang sumiklab sa Mount Bain ilang araw na ang nakalipas. Anong laban? Napukaw ang pagkamausisa ni James. Ang Void Sect ay sumasakop sa Mount Bain. At ang Grand Priestess ng Void Sect ay nasa supernatural stage. Sino ang maglalakas loob na pukawin sila sa ganitong kritikal na sandali? Sabi ni Delaney, hindi ko rin alam. Ang alam ko lang ay isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa Mount Bain at nakipaglaban sa Grand Priestess ng Void Sect. Na mga umatras mula sa Mount Bain pagkatapos matalo. Samantala, ang nagpahayag ng kanilang tagumpay ay tinawag ang kanyang sarili na Conrad Titus. Ang dakilang pari, isinalaysay ni Delaney ang mga pangyayaring naganap sa kanila. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Alam niya kung gaano kalakas ang Grand Priestess ng Void Sect pagkatapos nitong talunin si Tyrus sa isang galaw. Ngayong natalo na siya, hindi niya maiwasang matigilan. Saan nanggaling ang lalaking ito na tinatawag na Conrad? Umiling si Delaney at sinabing, hindi ko alam. Nagtanong muli si James, may iba pa ba bukod dito? Hindi. Ang Grand Priestess ng Void Sect ay nawala ng walang bakas pagkatapos niyang umatras mula sa Mount Bain. Ma'am, sabi ni James, ngayong lumitaw ang isa pang makapangyarihang figure. Naging malungkot ang sitwasyon. Kailangan niyang dagdagan ang kanyang cultivation base sa lalong madaling panahon at tumawid sa supernatural stage. Gayunpaman, batay sa kanyang kasalukuyang bilis, mangangailangan siya ng hindi bababa sa 1 taon. Hindi siya makapaghintay ng 1 taon. Maraming maaaring mangyari pansamantala, kaya, pinili ni James na huwag pansinin ang mga gawain sa labas ng mundo at ipinagpatuloy ang kanyang closed-door meditation sa Mount Thunder Pass. Sa tabi ni Thea, sabay nilang hinigop ang kapangyarihan ng Phoenix Essence. Samantala, pumasok si Delaney sa malinis na kagubatan malapit sa Mount Thunder Pass para maghanap ng berry na naglalaman ng Empyrean spiritual energy. Sa isang kisap mata, 3 buwan ang lumipas. Pagkatapos ng 3 buwang paglilinang, naramdaman na ngayon ni James ang pangalawang kadena sa loob ng kanyang katawan. Kabanata 1898,
Si Thea naman ay matagal nang tumawid sa ika-9 na ranggo matapos makuha ang kapangyarihan ng Phoenix Essence. At saka, malapit na niyang maramdaman ang pagkakaroon ng unang kadena sa loob ng kanyang katawan. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa tuktok ng Mount Thunder Pass, na nagpapalabas ng isang malakas na aura. Sa sandaling iyon, tumigil siya sa paglilinaw. Sumunod naman si Thea at sumilip kay James. Nagtatanong, "Anong problema?" Sinabi ni James, "Nararamdaman ko ang pangalawang kadena." "Congratulations." Tuwang-tuwa si Thea, napabuntong hininga si James. Ang Phoenix Essence ay napakalakas. Kung nilinang ko ang isang hakbang sa isang pagkakataon, hindi ko na mararamdaman ang pangalawang kadena para sa isa pang taon. Pinalakpakan siya ni Thea, kaya muta. Sa pagkakataong iyon, naglakad si Delaney papunta sa kanila. Kahit na siya ay gumagala sa loob ng mga bundok sa nakalipas na 3 buwan. Wala siyang mahanap na berry na puno ng Empyrean spiritual energy. Samantala, gayunpaman, hindi siya nag-aksaya ng oras at walang tigil na nilinang. Bagamat hindi niya na-absorb ang kapangyarihan ng Phoenix Essence. Maraming Empyrean spiritual energy sa hangin. After a few months of hard work, tumaas din ang true energy niya. Batay sa kanyang kasalukuyang bilis, maaari na siyang tumawid sa ika-9 na ranggo nang wala sa oras. Nang marinig niya ang kanilang pag-uusap, naglakad siya palapit sa kanila at nakangiting sinabi, "Congratulations, James." Ngumiti si James at tumingin sa kanya. Nagtatanong, "Nakahanap ka ba ng kahit ano?" Umiling siya, "Hindi. Kung ganoon, sabay nating i-absorb ang kapangyarihan ng Phoenix Essence," sabi ni James. Kahit nakalahati na ang laki ng Phoenix Essence, marami pa rin para sa lahat. Talaga, tuwang-tuwa si Delaney. "Ma'am," tumango si James. "Maraming salamat, James," sabi ni Delaney bilang pagpapahalaga. Samantala, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon at sinimulang maramdaman ang loob ng kanyang katawan. Pinipigilan ng unang kadena ang mga daluyan ng dugo. Samantalang pinipigilan ng pangalawang kadena ang laman. Malinaw niyang naramdaman ang presensya ng hindi mabilang na mga kadena na nagbubuklod sa napakalaking kapangyarihang nakatago sa kanyang laman. Nakatalyze niya ang true energy na pumasok sa kanyang laman. Sa isang iglap, naputol ang mga gapos. Dumagundong, maririnig ang mga pagsabog mula sa loob ng kanyang katawan. Habang walang tigil ang pagkibot ng kanyang kalamnan. Sa bawat pagkibot ng kanyang kalamnan, isang kadena ang nawasak. Kasabay nito, ang malakas na enerhiya ay sumabog mula sa loob ng kanyang katawan. Lalong nakakatakot ang aura na pinalabas niya na kahit sina Thea at Delaney ay nagmamadaling umatras. Ito ay tumagal ng 1 buong linggo. Makalipas ang 1 linggo, dispersed ni James ang kanyang aura at dahan-daang tumayo. Habang nakakuyom ang kanyang mga kamao, nanggagaling ang nakakatakot na kapangyarihan sa loob ng kanyang laman. Isa itong brute force na nagmula sa kanyang laman at hindi sa kanyang true energy. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay maaari niyang basagin ang isang bundok at yugyugan ang lupa sa isang suntok. Lumapit sa kanya sina Thea at Delaney na nakatingin sa malayo. Nang maramdaman ang aura na ipinalabas niya, sinabi ni Thea, "Congratulations on breaking the second shackle, darling." 2/3. Bahagyang umiling si James at sinabing, "Bagaman nabali ko na ang pangalawang kadena, napakahina pa rin ako sa ngayon. Malayo pa ang layo ko sa pagtawid sa supernatural stage. Walang paraan na magkakaroon ako ng pagkakataon laban sa mga tulad ng Grand Priestess ng Void Sect at Conrad Titus. Ang Grand Priest, marami pa akong gagawin." Inabot sa kanya ni Thea ang Phoenix Essence at sinabing, "Nararamdaman ko na ngayon ang presensya ng unang kadena. Ito ay higit pa sa sapat para sa akin.
sa pamamagitan ng pagpino sa natitirang bahagi ng Phoenix Essence. Dapat mong masira ang ikatlong kadena at tumawid sa supernatural stage. Walang plano si Thea na i-absorb ang natitirang Phoenix Essence. Iyon ay dahil gusto niyang maabot ni James ang mas mataas na taas. Si Delaney, na naka-absorb ng ilan sa Phoenix Essence, ay pinalakas din ang kanyang true energy. Ngayon, naniniwala siyang nakakuha siya ng sapat na kapangyarihan para tumawid sa ika-9 na ranggo. Ganon din sa akin, James. Ma'am, tumango si James. Mas malaking enerhiya ang kinakailangan sa mga susunod na yugto ng paglilinaw. Kaya, ang natitirang Phoenix Essence ay dapat na sapat lamang para kay James na mag-isa upang masira ang ikatlong kadena. Nagpatuloy si James sa paglilinaw. Samantala, dahil walang ibang magawa ang mga babae, pinili nilang umalis at tumungo sa Dragonville. Di nagtagal, lumipas ang 2 buwan. Halos 6 na buwan nang nasa closed-door meditation si James sa Mount Thunder Pass. Ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Isang gabi sa Mount Bane. Boom! Tinamaan ni Thunder ang isang matandang puno at naputol ito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang buto ang nagsimulang tumubo at yumabong sa mga ugat ng puno. Halos kaagad, isang usbong na nagtataglay ng puro Empyrean. Lumitaw ang espiritual na enerhiya, nang maramdaman ang presensya ng napakaringal na Empyrean spiritual energy. Si Conrad ay nagmamadaling pumunta sa puno at tumingin sa malayo. Sa kanyang titig, ang usbong ay lumaki at naging isang dambuhalang puno na may taas na 10 metro. Ang bilis ay hindi kapani-paniwala. Wala pang 1 minuto bago tumubo ang binhi at naging puno. Si Conrad ay lubos na natulala. Tulad ng aking naisip, maraming pagkakataon ang nagpapakita sa kanilang sarili sa Earth. Ang isang mahiwagang kababalaghan bago pa man ma-activate ang selyo. At ang punong ito, ang sobrang puro at marilag na Empyrean spiritual energy. Hindi nakakita pa ako ng ganito kahit sa The Otherworld. Ang berry na dala ng punong ito ay hindi kapani-paniwala. Anabangan ni Conrad ang araw na iyon. Sa ilalim ng kanyang mga tingin, isang berry na may mga purple petals ang namumulaklak. Pagkatapos, isang lilang liwanag na sumikat sa kalangitan at nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan. Sumunod, isang nakakaakit na halimuyak na naglalaman ng marilag na Empyrean spiritual energy ang tumagos sa hangin. Ha! Nang makita ito, humagalpak ng tawa si Conrad. Kahit na ang mga tao ay nanatili sa malayo sa Mount Bane pagkatapos makipagkasundo sa Void Sect. Marami pa ring martial artist ang nakatago sa paligid. Kaya, ang nakakaintriga na kababalaghan ay agad na nakakuha ng kanilang pansin. Sa Mount Thunder Pass, nagmamadaling lumapit si Thea kay James. May nangyari, darling. Nang marinig ito, tumigil si James sa kanyang pagtatanim at tumingin sa kanya. Nagtatanong, ano ang mali? Anong nangyari? Sinabi ni Thea, isang kakaibang kababalaghan ang naganap sa Mount Bane kagabi. Isang lilang liwanag ang nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi. At may nakakaakit na halimuyak sa hangin malapit sa bundok. Lumikha ito ng malaking sensasyon. Maraming martial artist mula sa buong mundo ang gumagawa. Papunta sila doon habang nagsasalita tayo. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Nagpatuloy si Thea. May mga alingaw na lumitaw ang isang misteryosong berry sa Mount Bane. Hindi man lang nagulat si James. Pagkatapos ng lahat, ang Mount Bane ay ang lokasyon ng selyo. Ang Empyrean spiritual energy sa paligid nito ay maraming beses na mas malaki kaysa sa labas ng mundo. Darling, hindi ka ba titingin? Tanong ni Thea. Ayaw talagang pumunta ni James. Iyon ay dahil hindi pa niya naramdaman ang presensya ng ikatlong kadena. Kahit na pumunta siya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa Grand Priestess ng Void Sect at Conrad Titus. Ang Grand Priest,
Gayunpaman, hindi niya maaaring payagan ang kanyang mga kalaban na makuha ang berry. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumunta. Kabanata 1900. Kahit na wala siyang pagkakataon laban sa kanila, kailangan niyang pumunta kahit na ano. Baka may makuha siya dito. Fair na. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, tumayo siya at sinabing may determinasyon sa kanyang mga mata. Kahit ano pa, kailangan kong umalis. Ma'am, tumango si Thea. Maya-maya, nagmamadaling umalis ang dalawa. Pagbalik sa Dragonville, inimbak ni James ang natitirang Phoenix Essence at sumakay sa isang pribadong eroplano patungo sa Mount Bain sa tabi ni Thea. 3 oras lang ang biyahe papuntang Mount Bain. Pagdating nila sa paanan ng bundok, sayang 11 pa lang ng umaga. Sa kasalukuyan, binalot ng manipis na ambon ang bulubundukin. Kasabay nito, ang ambon ay nagliliwanag ng kumikinang na liwanag. Alam ni James na ang liwanag na ito ay nagmula sa mukhang mahiwagang estatwa. Samantala, isang lilang liwanag ang makikita sa isang lugar na hindi masyadong kalayuan. Bagamat may kalayuan sila sa Mount Bain, naramdaman pa rin ni James ang nakakaakit na halimuyak at ang malakas na enerhiyang namumuo rito. Ang isang singhot ay sapat na para mawala ang konsentrasyon ng isa. Gaanong mahiwagang, bulong ni James. Pagdating niya, marami ng martial artist ang nagtipon sa paanan ng Mount Bain. Gayunpaman, wala sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng isang hakbang pasulong. Iyon ay dahil ang Grand Priestess ng Void Sect ay nagbabala na ang mga trespassers ay papatayin sa lugar. Bagamat siya ay itinaboy palayo sa Mount Bain, walang sino man ang nang-ahas na lumabag ng harapin si Conrad Titus. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang dumating. Nangunguna ang isang babaeng mukhang kaakit-akit na nakasuot ng berdeng damit. Hawak ang isang espada sa kanyang kamay. Naglabas siya ng isang charismatic aura. Nasa likuran niya ang ilang mga disipulo ng Void Sect. Siya si Juniper Wasim, ang Grand Priestess ng Void Sect. Napansin man niya sa gilid ng mata niya sina James at Thea. Hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, maliban kay Langston Lafleur at sa Omniscient Deity, walang sino man ang pumili ng kanyang atensyon. Your Holiness, naaamoy mo ba ang bango? Anong makapangyarihang Empyrean spiritual energy? Ito ay isang malaking kayamanan. Tuwang-tuwang sabi ni Kay habang pinagmamasdan ang lilang liwanag sa di kalayuan. Samantala, si Juniper ay may suot na mataimtim na ekspresyon. Kahit na may lumitaw na kayamanan sa Mount Bain, wala siyang pagkakataon laban kay Conrad. Paano niya aagawin ang kayamanan para sa kanyang sarili? Huminga siya ng malalim at sinabing, "Let's go have a look." Pagkatapos, tumungo siya sa direksyon ng Mount Bain kasama ang kanyang entourage. Tumingin si Thea kay James at nagtanong, "Pupunta rin ba tayo, darling?" Hindi na kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Bahagyang iwingayway ni James ang kanyang kamay. Napakahina pa rin niya sa sandaling iyon. Ang pagpapakita ng maaga ay mapapatay lamang siya. Kailangan nating hintayin na lumitaw si Lolo o ang Omniscient Deity. Bago iyon, walang sino man sa atin ang makakaakyat sa bundok Bain. Natahimik si Thea nang marinig iyon. Matiyagang naghintay ang dalawa. Kasabay nito, umakyat na si Juniper sa Mount Bain kasama ang kanyang entourage. Gayunpaman, bago pa siya makapagpatuloy, naharang ang kanyang landas. "Hold it right there. Sino dyan?" Umungol si Ama na nakasuot ng itim na damit. Malamig na ungol ni Juniper at iwinagayway ang kanyang braso. Makapangyarihang enerhiya ang natipon sa kanyang mga palad. At pinalipad niya ang lalaki. Malakas na bumagsak ang lalaki sa lupa at nagpakawala ng masakit na sigaw. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Isang boses ang lumakas. Pagkatapos, lumitaw si Conrad, nakatingin kay Juniper. Malamig niyang sinabi, "Juniper, hindi na sa iyo ang Mount Bain.
Anong ginagawa mo dito sa taas? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Juniper habang nakatingin sa kanya, na nagsasabing, isang kayamanan ang lumitaw sa Mount Bane. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong makuha ang lahat para sa iyong sarili. Pero syempre, mayabang na wika ni Conrad. Hindi ko hahayaan na gawin mo ang paraan mo kahit huminga siya ng malalim at sinabing, "Let's go have a look." Pagkatapos, tumungo siya sa direksyon ng Mount Bane kasama ang kanyang entourage. Tumingin si Thea kay James at nagtanong, "Pupunta rin ba tayo, darling?" Hindi na kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Bahagyang iwingayway ni James ang kanyang kamay. Napakahina pa rin niya sa sandaling iyon. Ang pagpapakita ng maaga ay mapapatay lamang siya. Kailangan nating hintayin na lumitaw si Lolo o ang omniscient deity. Bago iyon, walang sino man sa atin ang makakaakyat sa bundok Bane. Natahimik si Thea nang marinig iyon. Matiyagang naghintay ang dalawa. Kasabay nito, umakyat na si Juniper sa Mount Bane kasama ang kanyang entourage. Gayunpaman, bago pa siya makapagpatuloy, naharang ang kanyang landas. "Hold it right there. Sino dyan?" Umungol si Aman na nakasuot ng itim na damit. "Emph." Malamig na ungol ni Juniper at iwinagayway ang kanyang braso. Makapangyarihang enerhiya ang natipon sa kanyang mga palad. At pinalipad niya ang lalaki. Malakas na bumagsak ang lalaki sa lupa at nagpakawala ng masakit na sigaw. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Isang boses ang lumakas. Pagkatapos, lumitaw si Conrad, nakatingin kay Juniper. Malamig niyang sinabi, "Juniper, hindi na sa iyo ang Mount Bane. Anong ginagawa mo dito sa taas? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo?" Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Juniper habang nakatingin sa kanya, na nagsasabing, isang kayamanan ang lumitaw sa Mount Bane. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong makuha ang lahat para sa iyong sarili. Pero syempre, mayabang na wika ni Conrad. Hindi ko hahayaan na gawin mo ang paraan mo kahit anong mangyari. Itinutok ni Juniper ang kanyang espada at itinutok ito sa kanya. At sinabing, alam kong makapangyarihan ka, ngunit, masasaktan ka pa rin ng husto kung gagawin ko ang lahat.